Ipinakita sa nakaraan na nakasagasan ng isang lalaki si Jolene Cujo. Patuloy ang pagdadabog ni Jolene habang nasa kulungan kaya nainis si Hermes na tinanong kung ano ang problema. Mahinang sinabi ni Jolene na nais niya ng mamatay dahil sa kahihiyan dahil nahuli siya ng isang bantay na naggigitara ng pechay. Natuwa ang ibang preso sa narinig at tinukso pa siya ni Hermes. Kwento ni Jolene na ginanahan kasi siya kagabi nang makita ang romantic na sinag ng buwan kaya di na daw siya nakatiis. Ngunit di niya namalayan na pinapanood na daw pala siya ng pinakabatang prison guard na parang namangha pa daw sa napanood na exhibition na kanyang ginawa. Tinutukso pa siya ni Hermes kaya itinaga ng bida sa bato na di na siya kailanman magigitara. Pinagtawanan siya ng isa pang preso na sinaway ni Hermes. Saka pinakita ang tatak ni Jolene na isa sa mga joestar. Dumating ang mga pulis para ilipat sila sa ibang kulungan. Tinanong ni Hermes kung ano ang kaso niya at sagot ni Jolene na siya ay inosente. Sinabi ng attorney na mahihirapan na siyang makalaya dahil meron na rin siyang mga record ng pagnanakaw. Giit ni Jolene na dapat siyang ipagtanggol nito dahil binabayaran nila ang kanyang serbisyo. Binigay sa kanya ang mga bagay na ipinadala ng ina. At merong isang charm na nagmula sa ama at aksidente pa siyang nasugat nito. Nakita niya ang laman nitong bato at sa ilalim ay may picture ng parents. Pero dahil palaging wala ang ama ay tinapon niya ang binigay nitong charm. Saka napansin na nawala ang sugat niya. Sa sasakyan ay natuklasan ni Hermes na may matalas na pandinig si Jolene dahil naririnig pa rin niya ang mga guard. Saka sinabi ni Hermes na nakulong naman siya sa salang pagnanakaw ng gas. Pagdating ay ibinaba ang tulay patungo sa Green Dolphin High Security Prison. Nag-alala si Hermes na kung walang cash si Jolene ay mabubugbog lang ito ng mga kapwa preso. Naisip naman ni Jolene na itinago ni Hermes ang pera sa implant nito at tama nga ang kanyang hinala. Ngunit pagtigil ng truck ay si Jolene lang ang pinababa. Nakita niyang may kuryente pa ang mga bakod kaya imposible talagang makatakas. Habang nasa labas ay naririnig niya na may pilit na kumukuha sa mga tinagang pera ni Hermes. Saka nakita niya ang kakaibang string patungo sa truck. Nagbigay na ng pera si Hermes pero alam ng pulis na meron pa siyang tinatago. Kaya nakiusap siya dahil mahihirapan siya sa loob kung wala siyang pera dahil wala ng pamilya na dadalaw sa kanya. Pero pinagtulungan pa siya ng dalawa para hanapin ang pera nito. Si Jolene naman ay pinakilos ang tali upang mapigilan ng pulis at naputol pa niya ang tenga nito. Nakuha din ni Jolene ang pera at naisip na may kinalaman ng charm na mula sa ama sa pagkakaroon niya ng kakayahan. Nagtanong ang attorney kung siya ba ang nagdadrive noong nakabangga ng lalaki pero pinagtatakpan niya pa ang jowa. Dahil sa flashback ay ang jawang si Romeo pala ang nagmamaneho. Ngunit nawala ito sa focus kaya nakabangga sila ng isang lalaki na namatay sa lakas ng impact. Tatawag sana ng ambulansya si Jolene ngunit natakot na makulong si Romeo kaya napilitan siyang tumulong na itago ang bangkay sa trunk. Ngunit ngayon ay nalaman niyang nagmamalinis sa kaso si Romeo. Nagsuggest ang abogado na aminin ni Jolene ang lahat upang mabawasan ang kanyang sintensya kahit labag sa kanyang loob. Kaya pagdating sa court ay inamin nga ni Jolene ang pagpatay. Pero nang marinig ito ng judge ay mas napahamak pa siya at mas lumala ang sintensya niya na naging 15 years. Dahil di niya alam na kasabuat pala sa ng setup ang kanyang attorney. Nagpasalamat naman si Romeo dahil di siya nakulong. Narinig sila ni Jolene dahil sa kanyang bagong ability kaya nasaktan siya sa nalaman. Dahil dito ay masasayang ang buhay ni Jolene sa kulungan. Pinaguhubad siya ng bantay upang siguruhing wala siyang dalang patalim at balak pa ng mga ito na ipahiya siya na narinig rin ni Jolene. Pero sa halip na mahiya ay proud pa niyang pinakita ang kuyukot sa mga ito. Saka biglang uminit ang ulo niya nang makita ang abogado kaya ginamit niya bigla ang ability. Sobrang naiinitan na daw ang abogado kaya nais niya nang umuwi at nagpanggap pa itong naaawa sa sinapit ni Jolene. Saka ibinigay ng warden ang sulat na ipinabibigay ni Jolene. Pagdating sa kotse ay binasa niya ang sulat ng bida na may pagbabanta pero di niya pinansin ang babala. Gayunpaman ay natanggap na rin niyang niloko lang din siya ni Romeo. Init na init pa rin si Boy Tenga sa kotse nang bigla siyang masakal ng string ni Jolene. Dahilan para mawala ng kontrol at sumalpok ang sasakyan ng bayarang attorney. Napagtanto rin ni Jolene na concern sa kanya ang ama kaya pinadala nito sa kanya ang charm. Nagpakilala ang warden na si Loco Barreco at ang assistant niyang puppet ay si Charlotte. Sinabi ni Charlotte na malaya silang maglakad at mag-exercise sa buong facility. At kung mabuti daw silang inmate ay makaka-access sila sa mga libro at TV at pwede ka rin magtrabaho o mag-aral. Pero bawal nilang tanggalin ang wristband at bawal din magpautang at maghiraman ng gamit at bawal din ang mga bakal na gamit. Napakaluwag dahil buong isla ang ginawang kulungan. Sa loob ay nakita ni Jolene ang 4 na palapag ng mga kulungan. Pagdating sa selda ay kumakain ng roommate na nagpakilalang si Gwes. Bigla siyang inatake nito dahil pwesto niya daw ang nasa ibabang kama. At nang marinig ang alaga nitong ibon ay bigla siyang tumigil. Kinuha ni Gwes ang gamit at nakita ni Jolene ang charm na ibinigay ng ama. Pero ayaw itong ipakita ni Gwes dahil binili niya daw ito ng $2 at binibenta niya ito ng $200 kay Jolene. Aksidenteng napansin ng bida na kakaiba ang alaga nitong ibon.
Kinabukasan ay nalulungkot siya sa mga nangyari. Nagulat siya nang sumilip si Gwes na hihingi lang pala ng tawad saka pinakita na nito ang charm pero wala ng laman. Nang magbukas ang selda ay umalis agad si Gwes na may tinapon palang tubig. Pagdating niya sa pantry ay ubos na ang pagkain dahil doble ang kinuha ni Gwes at kaya siya na late ay dahil nilinis niya pa ang tubig na tinapon ni Gwes. Saka nakita niya rin sa basurahan ng picture ng mga magulang dahil tinatarantado lang pala siya ni Gwes. Lumabas ang alaga ni Gwes na pinipilit niyang gumawa ng mga tricks. Ngunit ayaw sumunod kaya nagalit siya at pinagalitan ito hanggang sa nagpasya siyang tapusin na ito. Biglang napalitan ng saging ang alaga niyang ibon dahil kinuha pala ito ni Jolene. Nalaman ng bida na may maliit na tao sa loob nito at nang papaakyat si Gwes ay nagtago siya at itinago rin ang bangkay ng alaga nito. Subalit bigla siyang lumiit dahil sa kapangyarihan ni Gwes na inihagis siya sa loob ng selda. Tapos binigyan siya ng daga at ginawa siya nitong maliit na mascot at sumunod na lang si Jolene para di siya saktan. Ngunit pinaglaruan siya at pinahirapan gamit ang mga libro. Kaso nahuli siyang nangdadaya para di madaganan. Kaya itinapon siya at pinag-utos na magtungo sa control room para buksan ang mga lock. Pero merong kamera kaya pala siya pinasuot ng pang-disguise. Nang makuha ni Gwes ang atensyon ng guard ay sinamantala ni Jolene na lumusot. Ngunit di niya alam ang patungo sa control room at meron pang nakatutok na cam at ang masama ay lumalaki siya dahil malayo na siya kay Gwes at naging alerto ang mga bantay sa naririnig. Upang di makita ay tinapon niya ang kape ng bantay at sinamantala niya ang pagkakataon para makabalik ngunit sinusundan siya ng isang stand at tinamaan siya nito sa balikat. Nagawa naman niya itong may tali kaso nakatakas din kalaunan, kaya pinilit niyang makalusot ngunit di pa rin siya nito tinitigilan at bago makatakas ay tinamaan pa siya nito. Nakakapit ito sa kanya at bago siya makagat ay bigla itong tumalsik pero muli itong sumugod kaya sinuntok ito ng sariling stand na first time niya palang makita ang anyo. Nahuli niya rin ang kalaban kaya nagmakaawa si Gwes dahil ayaw niya daw masapok. Natrap pala si Jolene kaya pinaliit siya nito upang makaalis. Saka kinukuha niya ang charm at nalaman din ng bida na si Hermes ang nagbenta nito kay Gwes. Inihulog nito ang charm at bigla siya nitong tinulak sa kabila. At saka pinalaki upang makita siya ng bantay na nag-alarm at pinagtawanan pa siya ni Gwes. Pero pinaglalamog ni Jolene ang kanyang mukha upang maging maamong tupa. Kaya pagdating ng mga guard ay wala na si Jolene dahil natakot sa kanya si Gwes. Puno ng benda ang katawan ni Gwes habang pinagmamasdan ni Jolene ang picture ng mga magulang. Nag-iisip din siyang tumakas doon pero nais niya munang malaman ang mga kakaibang nangyayari sa loob. May umutang sa kanya ng barya dahil naiwan daw nito ang coin sa selda na pinahiram naman niya. At nang gagamitin niya ang kabila ay inunahan pa siya ng isang matagal ng preso. Pero binenta lang din nito ang slot niya sa isa pang preso. Nagbabala si Gwes na delikado ang magpautang dahil kukursunadahin na siya ng iba pang preso katulad ng isang kawawang preso doon. Tinuro ni Gwes ang babae na alam niyang walang planong magbayad. Lumapit si Jolene para maningil at ang ibang mga preso ay iniisip na may bago na naman silang mabubuli. Ngunit may nilagay pala si Jolene sa kape nito kaya agad na kumulo ang tiyan at tumakbo sa CR pero nasa loob pala si Jolene para pahirapan siya. Dahil dito ay napilitan ng babae na magbayad ng $10 para papasukin niya sa CR. At pinakita niya sa ibang preso na siya pang nakadilihensya. Sinabihan niya rin ng kawawang babae na siya ang sumunod na gumamit ng CR dahil mamaya ay magmamakaawa ring makapag-CR ang kanyang bully at kailangan niya ring gamitin ang pagkakataon para mabawi ang pera niya. Habang palabas ng library ay nakita niya ang bola ng isang bata. Sinabi ng bata na merong bibisita sa kanya kinabukasan pero wag siyang makipagkita kung ayaw niyang may masamang mangyari. Nagtataka siya kung ba't may bata doon nang pinalo ng bantay ang kanyang kamay at umulit pa ito sa kanyang leeg kaya nawalan siya ng malay. Binalita ng isang pulis sa isang presong bulag na darating kinabukasan ng bisitang hinihintay niya at binayaran nito ang pulis para sa impormasyon. Kinabukasan ay sinabi ng guard na dumating na ang kanyang bisita at umasa siyang sana ay nanay niya ito. Bago pa niya makita ang dalaw ay dumating na naman ang bata na sinabing wag na siyang tumuloy upang maiwasan na masangkot siya sa mga kababalaghang nagaganap. Pero ayaw magpaawat ni Jolene dahil miss niya na ang ina kaya binigyan na lang siya ng bata ng isang buto na magsisilbi daw niyang proteksyon. Ngunit nalaman niyang tatay niya pala ang bisita na tinanong kung natanggap niya ang charm. Pero mas nais pa niyang bumalik sa loob kaya binanata niya ang guard kaso napalakas ang suntok. Giit ni Jotaro na ang gumawa ng plano para makulong siya ay si John Gallier dahil ito ang nagtapo ng lalaki sa sinasakyan niyang kotse. Ang guard ang napagbuntunan niya dahil sa nalaman saka tinanong kung ano ba ang atraso niya kay John. Pinaupo siya ng ama at sinabing may galit kasi ito sa kanilang bloodline na Joestar dahil pinatay ni Jotaro si Dio. Balak na rin na ilabas ni Jotaro ang anak kahit labag ito sa batas. Ngayon pa lang din nalaman ni Jolene na meron ding stand ang ama. Pero galit pa rin si Jolene dahil palagi itong wala. Napansin niyang wala na ang posas at napansin ni Jotaro na nagbago ang brand ng sigarilyo ng guard kaya pinalayo niya sa pinto si Jolene pero tinamaan pa rin ito kaya ginamit niya agad ang time stop. Ngunit ligtas naman pala ang anak dahil sa stand nito.
Nakita nila ang bala ng sniper at naisip na tina-target na sila ni John Gallier. Hinala ni Jotaro na nakapag-smuggle ito ng baril sa pagtatago ng mga parts sa mga pagkain. Nakita nila ang isang bagay na naisip nilang stand ni John pero kailangan muna nilang malaman ang kakayahan nito bago sila kumilos. Kaso inatake na ito ni Jolene ngunit nakailag ito sa tali at sumasabay lang ito sa aerodynamics habang hinahanap ang kanilang lokasyon pero palaisipan pa rin kung paano sila nababaril ni John Gallier. Nang magising ang guard ay sumugod ito kay Jolene kaya siya ang na-detect ni John na sinubukan pang iligtas ni Jotaro pero na-headshot at nadamay pa siya. Pumasok pa ang stand ni John kaya kailangan nilang tumahimik. Pero alam din ni Jotaro na mapapatay din nila si John pag winasak nila ito kaso baka maunahan sila ng sniper pag kumilos sila at masama pa ang kanyang tama. Nang umatake si Jolene ay na-detect na naman ito. Tumigil si John nang may dumaan na bantay pero paglagpas ay mabilis niyang binuo ang sniper at inasinta sila Jotaro mula doon. Gamit ang aerodynamics ay nalaman niya kung nasaan ang mag-ama kahit napakalayo. Pinagana ni Jolene ang sprinkler upang malito ang stand ni John Gallier ngunit iniiwasan lang nito ang bawat patak ng tubig kaya maaaring bumaril anumang oras ang kalaban. At sa gitna ng panganib ay sinabi ng bata ang lihim na lagusan na nasa loob ng poste. Umalis ang stand ni John at naisip ni Jolene na sinundan nito ang bata. Kaya winasak niya ang lock upang tulungan naman ang bata na tumulong sa kanya. Hinanap niya kung saan nagtago ang bata at nakita niya ang isa pang lagusan sa likod ng fire hydrant at pumasok siya dito. Target pala talaga ni John ang bata. Nagalit ang prison guard dahil nakasilip na si Jotaro sa kulungan pero bigla itong naglaho gamit ang time stop. Si Jolene naman ay nakita ang bata na hinahabol ng stand at nagtataka pa rin siya kung paano aabot doon ang bala ni John Gallier. Akala ng bata ay ligtas na siya sa malaking tubo, subalit pinagbabaril ni John ang mga tornilyo at nakita niyang dumadaan sa vent ang mga bala nito. Naputol ni John ang pipe dahil sobrang accurate pala ng sensor ni John kahit napakalayo. Nilagyan ito ng net ni Jolene upang maapektuhan ang aerodynamics. Ngunit siya ang naging target ni John kaya siya ang binaril nito na dumaan sa vent at bumanda sa stand patungo sa ulo niya. Pero di ito tumama dahil winasak ni Jolene ang pipe na naglalabas ng gas upang magulo ang aerodynamics. Kaya nahuli niya ito at nasuntok ng ubod ng lakas na naramdaman ng sniper. Bumaba si Jolene at tinanong kung ano ang binigay sa kanyang buto na tumusok sa kanyang kamay pero ayaw sabihin ng bata saka dumating si Jotaro. Nakita ni Jolene na nandoon na si John kaya agad siyang nagtago ngunit naisip ni Jotaro na malabo ito dahil napakalayo at magkahiwalay ang kulungan ng mga lalaki at babae. Hanggang sa makita niya itong nasa itaas ng ama kaya winasak ni Jotaro ang pipe na naglalaman ng gas upang sumabog ang lugar at nahulog ang bangkay ni John pero nawawala na rin ang bata. Dito na napansin ni Jolene na nawala ang sugat ng ama at nawala din ang tama niya. At nang tignan ng katawan ay ang prison guard ang nakita niya at hindi si John. Nalilito na si Jolene tapos unti-unti pang natunaw ang kanyang kamay pati ang katawan ng guard. Pati si Jotaro ay natutunaw kaya naalala niya ang babala ng bata tungkol sa masamang mangyayari. Bigla siyang nagising dahil panaginip lang pala ang mga nangyari pero totoong nadi-dissolve ang kanilang katawan. Alam niyang totoo din ang bata dahil ang binigay nito ang tumusok sa kanya para siya ay magising. Ngunit kailangan niya pang magising ang ama para makaligtas sila kaso nang hihina na siya kaya ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas. Winasak ni Jolene ang mesa na kinaroroonan nila upang magising ang kanyang ama. Winasak ni Jotaro ang lock para makalabas sila sa silid ngunit nagtaka ang ama kung ba't alam na ni Jolene ang pangalan ni Star Platinum dahil di niya pa ito nasasabi kaya naisip niyang nasa loob pa rin siya ng panaginip. Dahil dito ay nagising na rin siya dahil ginamit pala ni Jolene sa kanya ang stand nito. Pareho pala silang nananaginip habang tinutunaw sila ng likido na parang nasa loob ng tiyan ng ahas. Di sila makabangon dahil hinihigop ang kanilang lakas kaya sinunod na lang ni Jolene ang instruction ng ama na ay lapit niya si Stone Ocean na biglang sinapok ni Jotaro patungo sa lock ng pinto upang mabuksan ito. Inis na inis si Jolene sa ginawa ng ama pero iniligtas niya pa rin ito dahil effective naman ang ginawa at nagbalik na rin ang kanilang lakas. Pinakita ni Jolene ang buto na binigay ng bata na nagligtas sa buhay nila. Napansin ng ama na tila natunaw ng asido ang laman ng may-ari nito na tulad ng muntik nang mangyari sa kanila. Nadamay na ang ama sa kaso kaya kailangan na nilang tumakas at ipinagbili na ingatan niya ng husto ang mahalagang charm. At pag-alis nila ay nagpakita ang stand na nabigong tunawin sila. Napakaraming naghahanap na pulis kaya nilabas ni Jotaro ang mapa upang magplano ng pinakaligtas na ruta palabas sa beach kung saan kukunin sila ng submarine ng Speedwagon Foundation. Kalaunan ay may napansin na anino si Jolene. Winasak ni Jotaro ang lock upang makalusot sa gate. Pagpasok sa gate ay di napansin ni Jolene ang hagdan ngunit may kinuha ang ama at pinabayaan siyang bumagsak. Akala niya ay tinutulungan siya ng ama pero kinuha pala nito ang charm dahil baka mawala niya sa pagbagsak. Kaya naalala ni Jolene ang mga pag-abandona ng ama sa kanilang mag-ina. Kinuha niya ang charm at hinagis itong pabalik dahil mas importante pa ang trabaho para kay Jotaro.
Nagtago sila nang mapansin ng ama na may sumusunod sa kanila. Nakita nilang mga pulis lang pala ito. Ngunit binaril ng isa ang kasamahan dahil ito pala ay si John Gallier. Nakita ni Jotaro ang stand na kapareho sa nakita niya sa panaginip. Pinagbabaril sila ni John na pinabanda sa stand kaya nag-time stop si Jotaro. Ngunit meron pa palang isang kalaban sa gilid ni Jolene kaya nang sumugod ang ama at pinagsusuntok ang mga bala ay nagawa ng isa pa na makuha ang kanyang memory at stand sa pamamagitan ng mga disk na ability nito. Saka pinagbabaril ni John si Jolene na kanyang pinagsusuntok kaso tinatamaan pa rin si Jotaro. Nakita ni Jolene ang picture ni Star Platinum sa nakuhang disk ng kalaban. Sinuntok niya ang bintana para magsilbing daan nila ngunit binibigay nito ang charm at pinapauna na siya at susunod na lang daw ito. Pero alam niyang nagsisinungaling ang ama dahil sa tama nito at sa nakuhang disk. Pinagbabaril sila ni John ngunit nagawa ni Jolene na mabago ang direksyon ng mga bala. Saka pinaikot-ikot niya ito at tinali gamit ang stand. Di akalain ni John na may stand na rin si Jolene. Nagkunwari pa itong sumusuko pero alam ng bida na aatake ito kaya pinaikot at binasag ang pagmumukha. Huli na nang malaman ni John Gallier ang panganib dahil pinagraratrat na ni Jolene ang kanyang pagmumukha. Ngunit si Jotaro ay nawalan na ng malay dahil na rin sa mga tama nito. Hinanap sila ng mga pulis ngunit di pa rin iniwan ni Jolene ang ama. Ngunit mahahanap na sila ng mga aso dahil wala na silang tatakbuhan. Pero dumating nga ang submarine na sinabi ng ama kaso di na ito humihinga pero di niya ito matanggap dahil alam niyang walang tinama ang vital parts. Kalaunan ay naamoy na sila ng mga aso kaya baka mahanap na sila nito. Ngunit nagpa siya palang magbalik si Jolene sa loob pero hinahanap pa rin nila kung nasaan si Jotaro. Samantala nagtatanong ang bata kung ba't pa siya nagbalik. Sagot niyang babawiin niya ang ninakaw sa ama dahil alam niyang nandito lang sa loob ang may gawa nito. Giit ng bata na ang buto na binigay niya ay nagmula sa ina niyang namatay dahil ninakawan din ito ng stand at alaala gamit ang disk. Nagpakilala itong si Emporio at ibinalik na ni Jolene ang buto ng nanay nito. Pero di pa rin nagbago ang plano niyang bawiin ang disk dahil ito lang ang kailangan upang magising muli si Jotaro saka tinutukan na siya ng mga pulis. Kasabwat pala ni John si Pale Snake na kumukuha ng mga disk sa mga tao. Pero matapos siyang gamitin ay pinatay lang siya nito. Dahil sa nangyari ay nadagdagan ng 5 taon ang sintensya ni Jolene. Habang natutulog si Hermes ay kinuha naman ng janitor na si McQueen ang pera niya. At di niya napansin na meron siyang sticker. Ang naaalala niya lang ay ang charm na napulot at nasugat siya nito tapos binente niya ito kay Gwes. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay at di niya na rin alam kung ilang araw ang lumipas. Tapos ang sticker ay nagkakaroon lang ulit ng bago pag tinatanggal niya. Napansin niyang doble ang sapatos at pati na rin ang daliri niya. Pero nang tinanggal ang sticker ay nagbalik ito sa normal. Naging 2 din pala ang pitchel dahil napunta dito ang tinapon niyang sticker kaso nang matanggal sa pagkadikit ay nagbalik sa dati kaya nabasag ito sa impact at nagising ang mga kasama. Pag-alis niya ng sticker sa sapatos ay nagsanib muli ito dahil sa kanyang kakayahan. Ginamit niya ito sa walis at nang tanggalin ng sticker ay naipit nito ang mukha ng janitor. Kukunin niya sana ang pera niya nang makita na may disk na ito sa mukha. Saka umalis ito nang parang walang nangyari at di nalaman na kinuha niya ang isang disk. Pinagtanong niya sa mga preso kung sino ang janitor pero walang nakakakilala. Kaya nag-abang siya sa CR habang iniisip kung ano ang disk na nakuha. Bigla niyang nakita ang video nung kinuha nito ang pera niya ngunit pumapasok ito sa kanyang mukha habang napapanood na kinasabwat din pala ni Pale Snake ang janitor at nang matanggal ay tumalsik ito sa bowl. Nang dumating si McQueen ay tinanong niya ito tungkol sa disk nang bigla itong maiyak dahil wala siyang maalala. At nang malunod ito ay nalulunod din siya. Gumawa siya ng isa pang ilong saka pinalo ng walis ang lalaki para makaligtas silang pareho. Kinuha niya naman ang disk at mabilis na tumakbo pabalik sa kanyang kulungan. Nang makita niya ang bata na sinabing kapangyarihan ng stand ang nararanasan niya at nanggaling ang mga stand sa charm ni Jolene. Dagdag pa nitong si Pale Snake ang kalaban nila na may kakayahang kumuha ng kaluluwa gamit ang disk at hinahanap na ito ni Jolene para bawiin ang disk ng ama. Pinakita ni Hermes ang nakuhang disk na pwedeng maging clue sa user ni Pale Snake ngunit nakukuryente naman siya dahil sa kagagawa ng janitor. Kaya agad niya itong hinanap para pigilan ng baliw. Sinuhuli niya ito ng suot niyang pantso at binola-bola para tumigil. Pinaliwanag ni Hermes na ginagamit lang siya ni Pale Snake pero kinuryente pa rin ito silang dalawa mabuti ay nalagyan niya ito ng sticker kaya naging 2 ang ulo at nang mag-merge muli ay natigil ang kuryente at lumabas ang natitira pa nitong disk. At nagpakita na rin ang kanyang stand na si Smack. Binalita ng bata kay Jolene na natutunan na rin ni Hermes ang tungkol sa mga stand at nang sinubukan daw nila ang mga disk ay nagising si McQueen pero ngayon ay nasa bata ang mga disk ng janitor upang maitago ito sa mga guard. Kinuha ito ni Jolene dahil baka nandito ang clue kung sino ang user ni Pale Snake. Samantala sa isang farm ay nagmamadali ang mga preso na isarado ang mabigat na pinto. Ngunit sa isang iglap ay naputol ang kamay nito at hinigop siya ng buhay ng isang stand. Tapos sinunod din nito ang kanyang kasama.
Kinabukasan ay nagkaroon ng pagpupulong upang magkaroon ng search party sa mga nawawalang preso at kung sino ang makahanap ay mababawasan ang sintensya. Isa sa mga nagpresenta sila Hermes at Jolene pero magsusuot sila ng bracelet na sasabog pag lumayo sila sa guard at pag sinubukan nila itong tanggalin. Pero naka-MTB ito kaya kailangan nilang tumakbo dahil kung maiwan sila ay sabog sila. Naghanap sila sa farm kung saan nawala ang mga lalaking preso. Meron na silang clue dahil tinignan din pala ni Jolene ang disk kaya alam niyang sa isang bar nakausap ni McQueen si Pale Snake at ang mga disk ay nakatago sa isang gulong ng tractor kaya ito ang hahanapin nila. Nais silang tuksuhin ng guard pero di nila ito pinansin dahil kailangan na nilang hanapin ang mga disk. Nainis naman ng guard kaya pinalo ang bracelet para ma-activate ito. At sa takot ni Hermes ay napaatres siya sa dumi na balak talaga ng pulis. Kaso gamit ang stand ay kumuha si Jolene ng dahon kaya ang guard pa ang natalsikan ng mabango. Nakita nila sa bar ng dalawa pang kasama sa paghahanap. At sa loob ay nandoon ang tractor na hinahanap nila. Kaso inutusan sila ng bugok na pulis na hanapin ang mga nawawalang preso sa tubig kahit alam nilang may buwaya doon. Nagtaka si Hermes na 6 na sila pero ang sabi ng warden ay 5 lang silang nagpresenta kaya alam nilang isa dito ay kalaban. Tinanong nila ang mga ito pero nagtuturuan lang sila at na-activate pa ang mga bracelet dahil may kumuha sa bugok na guard at dahil di gumalaw ang isa ay ito ang unang sumabog sa kanila. Agad silang nagtungo malapit sa guard para di sumabog at alam nilang isa rin sa mga kasama ang kalaban na stand. Napansin ni Hermes na nasa timba ang stand pero wala naman itong laman. Kaso nalingat lang si Jolene ay nilulunod na ng kalaban si Hermes at nakita niya ang napakaraming maliliit na stand na nabuo kaya sinubukan niyang tumakas kaso nahuli na siya nito at inilalayo siya para sumabog. Dahil mapanganib ang tubig ay ginagamit ni Jolene ang net para makatakbo sa ibabaw nito, saka sumugod at sinuntok ang kalaban ngunit siya pa ang nagawang mabutas nito. Pero di nasaktan dahil hollow na pala ang loob niya dahil sa dami ng nagamit na cable, kaya pinagsusuntok niya ang kalabang stand Shokoy hanggang tumalsik ito. Alam nilang magbabalik ang halimaw kaya tumakas sila kaagad gamit ang stand ni Jolene ngunit napakabilis nitong lumangoy kaya naabot na nito ang kanyang paa. Pero meron pala itong sticker at ang tinanggal ni Hermes ay pamitik ito at naputol ang kamay kaya nakatakas sila. Nagmadali silang lumayo sa tubig dahil sa tubig lang nabubuhay ang Shokoy na stand. Saka inisip nila kung sino sa tatlo ang stand user ng Shokoy. Kaso nagturuan ng tatlo kung sino sa kanila ang kalaban. Dahil sa nosebleed ng isa ay naisip ni Jolene na ito ang stand user. Pero depensa nitong sinapok siya ng kasama at may dugo pa niya ang kamay nito. Pero si Jolene naman ang pinagbintangan nila. Kaya sinapok niya ang isa dahil bubugbugin niya na lang daw ang tatlo para mapalabas ang kalaban ngunit pinigilan siya ng isa dahil silang tatlo pala ang tunay na kalaban. Pinaglalamog ni Jolene ang isa sa mga ito. Saka nagsimulang lumabas ang itim na likido sa mukha ng tatlo at nagpakita ang nagkokontrol sa mga ito na isang nilalang lang pala. Natuyo ang katawan ng mga ginagamit nitong katawan. At sinabing ang mga disk na binigay ni Pale Snake ang nagbigay ng buhay sa kanya kaya poprotektahan niya ang mga ito. Napagtanto ni Jolene na wala pala itong user. At ginagamit nito ang tubig sa katawan ng mga tao upang makapaglakbay sa lupa. Nagpakilala itong si Foo Fighters o Double F. At nagmadali itong kunin ang tinatago niyang mga disk ngunit ang Shokoy ay kinukuha pa ang pulis kaya kailangan nilang pigilan para di sila sumabog. Pero pinaubaya ni Jolene ang pulis kay Hermes habang siya ay susubukang kunin ang mga disk pero kung mabigo si Hermes ay sasabog si Jolene kaya pinagsusuntok niya ng mabilis ang Shokoy na pinutol naman ang kanyang braso pero duplicate lang pala ang nakuha nito. Pero pag tinanggal niya ang sticker ay masasaktan pa rin siya sa pinsala. Nagalit ang Shokoy kaya pinatalsik nito ang sarili upang makaabot kay Hermes sa kamuling nabuo ang katawan nito na sinakal siya. Kinuha ni Hermes ang tuyot na bangkay at nilagyan ng sticker at nang tanggalin ay sumabog ang buhangin upang matuyo ang katawan ng Shokoy at nagawa niya na itong masipa hanggang sa maglaho ito. Saka dinala niya ang katawan ng pulis para di sila sumabog. Pumasok sila sa bar ngunit naghihintay si Fo na kukunin na sana ang kanyang mga disk. Nagpakalat din ito ng tubig upang di siya ma-dehydrate. Bago nito makuha ang mga disk ay sumugod at pinagsusuntok ito ni Jolene ngunit may mga trap na pala ito sa tubig na pinutol ang cable niya mula kay Stone Ocean saka nasakal pa siya nito at balak na gamiting pansamantalang bahay ang kanyang katawan. Ngunit di nito alam na nakalayo na ang tractor dahil nalagyan na ito ng mga string ni Stone Ocean. Nagmadali si Double F na bawiin ang mga disk dahil ito ang buhay niya. Subalit dahil sa lupa ay unti-unting naabsorb ang tubig niya sa katawan hanggang sa maubos siya. Pero bago ito tuluyan ni Hermes ay niligtas ito ni Jolene. At binigyan pa ito ng tubig dahil alam niyang napipilitan lang itong ipagtanggol ang mga disk dahil ito ang nagbibigay ng buhay sa kanya. Saka nakipag-deal siya na bantayan nito ang mga disk para sa kanila at hindi na para kay Pale Snake. Dahil ang pakay lang ni Jolene ay ang maiwasan na magamit ni Pale Snake ang mga disk at pinagbawalan niya rin itong pumatay ng mga tao at natanggap naman ni Double F ang pagkatalo.
Nahanap na nila ang disk at nang subukan ay confirm na si Star Platinum ito pero wala doon ang memory disk ni Jotaro. Dumating ang isang babae na sumabog kanina pero si Fu pala ito na ginamit ang katawan kaso wasak pa rin ang kamay nito. Naging kakampi na nila si Double F at para daw gumaling ay dinilaan nito ang mga sugat nila na di nila nagustuhan tapos uminom ito ng tubig mula sa sahig. Kaya sinabihan nila itong mag-practice uminom sa cup para di mahalata ng mga guard. Di pa rin daw nakita ni Double F ang user ni Pale Snake at ang mga pinapatago sa kanyang disk ay mga stand disk na di nito magamit. Dahil ang nais lang ni Pale Snake ay ang mga memory disk na pati siya ay di alam kung saan nakatago. Gayunpaman ay nais pa rin ipadala ni Jolene ang disk ni Star Platinum sa ama sa lalong madaling panahon. At upang maitago ay pinalaki ni Double F ang shopal niya at sinuksok ito. Dumating ang mga pulis at nagplano silang magpalusot na kinain ng buwaya ang mga nasawi. Pagkatapos ay dumating si Pale Snake sa barn at naisip na problema rin pala si Jolene kaya kailangan niya itong tapusin. Si Father Pucci pala ang user ni Pale Snake na kinuha ang daliri bilang clue. Nagkukumpisal si Mira-chan kay Father Pucci at nakikiusap na tulungan siya nito sa parole. Sabi ni Father na meron daw chance pero inuntog nito ang mukha niya sa kanto. Saka nilagyan niya ito ng disk upang gawing alagad. Mas masaya daw si Double F sa kulungan kaysa sa lawa. At bagamat nag-iingat ay may tiwala daw si Jolene kay Fo. Nagalit si Fo nang may uminom ng kanyang drinks pero ayaw itong bitiwan ng babae kaya nilagyan niya ito ng ability kaya lumobo ang ulo at di napigil ang ilabas lahat ng tubig sa cup na ininom pa rin ito. Tapos nakipaglaro sila para masanay si Double F sa bagong katawan. Pero sinabi ni Mira siya na pupusta siya ng $100 na di sila makakagawa ng 100 pasa at kung wala daw silang $100 ay tumatanggap siya ng ibang bagay na kapalit. Tumanggi si Jolene ngunit pumayag si Hermes dahil kailangan nila ng pera. Kaya pumayag na sila Jolene at nagsimula ang pasahan nila ng bola. Kaso na-distract si Double F dahil malapit ito sa baso niya kaya muntik na niyang di masalo. Sa inis ay binato niya ito sa upuan kaya nahirapan pa si Jolene na makuha ito. Kalaunan ay natapos nila ang 100 pasa kaya nanalo sila ng $100. Pero nais pa itong gawin $1,000 ni Mira-chan kung makakagawa sila ng 100 pang pasa. Ayaw na ni Jolene pero pumayag na naman si Hermes kaya nagsimula muli silang maglaro. Pero di pa sila natatapos ay pinapapasok na sila ng guard pero nagpatuloy ang countdown ni Mira-chan kaya kailangan nilang magpatuloy. Giit ni Mira-chan na masyado kasi silang matagal kaya ito ang inabot nila at kung di nila matatapos ay matatalo sila sa postahan. Binigyan ni Hermes ng suhol ang guard para bigyan pa sila ng oras pero kulang daw ang suhol kaya kinuha nito ang gloves at nahirapan si Hermes na masalo ang bola kaya gumamit siya ng sticker ability upang di ito mahulog sa lupa. Ngunit alam ni Mira-chan na may ginawa siyang kakaiba kaya alam niyang natalo sila at lumabas ang stand nitong si Debt Collector na kinuha ang lamang loob ni Hermes dahil kulang ang kanyang pambayad sa $1,000. Di ito matamaan ni Double F dahil may napagkasundoan silang sugal. Kaya nagpa siya si Jolene na bawiin ang lahat ng kinuha nito pag naka-1,000 pasa sila ng bola at pumayag naman ang Debt Collector. Pero wala talagang balak tapusin ni Jolene ang game at nais niya lang bugbugin si Mira-chan na mautak dahil lumayo na ito sa kanila pero kailangan nilang magpatuloy sa pagpasa ng bola para di sila ituring na talo ng Debt Collector habang di pa nila nabubugbog ang user nito. Habang hinahanap nila ito ay nagpatuloy sila sa pagpasa ng bola. Pero pinatay bigla ang ilaw kaya tumama sa ulo ni Double F at nakuha niya ito gamit ang likido. At bago maubos ang oras ay kailangan niya itong ipasa pabalik kay Jolene. Pinagbabaril naman ni Double F ang kinaroroonan ni Mira-chan na napasigaw sa sakit at napatakbo. Ngunit malapit na ang lockdown kaya kailangan na nilang bumalik sa mga selda kaya nagmadali na si Jolene na sinapok ang mukha ni Mira-chan kaya ibabalik na daw nito ang pera pero nais malaman ng bida kung sinong nagbigay sa kanya ng stand. Kaso bigla nitong pinindot ang elevator upang mapigilan sila sa pagpasa at kapag natalo sila ay sisingilin sila ng Debt Collector kaya pinilit ni Double F na maipasa sa kanya ang bola. Saka tumakbo sa itaas si Fo kaso sinalo ng pulis ang bola dahil kasabwat pala ito ni Mira-chan. Dahil na game over sila Jolene ay wala siyang magawa nang kinolekta na rin ng Debt Collector ang pinakamahal niyang organ at nakita na rin ito ang tinatago na disk ni Double F. Pero di pa daw tapos ang laban dahil nagawa pa palang mabawi ni Jolene ang bola sa prison guard gamit ang kanyang cable. At sinabi ni Jolene na wala naman silang kontrata kung sino ang partner niya sa pasahan ng bola at pumayag din si Debt Collector kay Jolene. Dahil dito ay pinasa-pasa ito ni Jolene sa buong katawan ni Mira-chan ng napakabilis hanggang sa matapos ang 1,000 pasa at nanalo na sila sa kalumabas ang mga disk na maaaring magturo kay Pale Snake. Kumpiyansa si Father Pucci na di siya matutuklasan nila Jolene dahil tinanggal niya na pala ang alaala ni Mira-chan tungkol sa kanya. Nagagalit pa ang babae sa telepono pero bumait ito bigla nang makita ang binabayad niyang pera at binigyan pa siya ng drinks. Tumawag siya sa Speedwagon Foundation dahil kailangan niyang maibigay ang disk para sa ama dahil baka makumpiska lang ito ng mga guard sa kanya. Sinabi ng kausap na inilipat nila sa mas advanced na facility si Jotaro pero di pa rin ito nagigising.
Kaya kailangan nilang maibigay dito ang disk sa lalong madaling panahon. Pero dahil recorded din ang usapan nila ay nagbigay na lang ng instruction ang kausap ni Jolene na magtungo siya sa courtyard sa loob ng 20 minutes at tatawagin daw nila ang misyon na Operation Savage Guardian. Ngunit di siya pinayagan ng guard dahil nakaraan ay muntik na siyang nakatakas kaya tinapalan niya na lang ito ng pera. Nagmadali na siya dahil medyo malayo pa ito nang makita siya ni Emporio na naghagis ng bola pero tumago sa kanyang kamay. Saka pinasok siya nito sa isang ghost room na nasa loob ng kulungan at may kasama pala itong naninirahan doon. Natuklasan ni Jolene na ito pala ang dahilan kaya di nahuhuli ng mga guard si Emporio. At malaki nga ang pakinabang ng kanyang stand ngunit tumatagos lang ang lahat ng kinakain pero nalalasahan niya ito. Nag-alala ang bata dahil alam nilang recorded ang telepono sa kulungan. Saka pinasama ni Emporio sa kanya si weather forecast upang may katulong siya sa misyon. Paglabas nila sa ghost room ay sinabi ni Emporio na nawawala daw ang alaala ni weather forecast kaya interesado din ito kay Pale Snake na kumukuha ng mga alaala. Saka pinakita nito ang stand niyang nakakapagmanipula ng weather sa kanyang paligid at ginamit ito upang makatugtog ng piano. Biglang sinabi ni weather forecast na magkunwari silang di napansin ng kalaban na silang Wrangler na kanina pa pala nagmamasid sa sulok. Pero pagsilip nito ay nakatakbo na sila at ang kailangan na lang nilang gawin ay magtungo sa courtyard upang maibigay ang disk ngunit sinusundan pa rin sila ng unggoy at may nilagay pa ito sa paa ni Jolene na di niya napansin at pagdating sa kanto ay di na sila makita nito dahil pumasok pala sila sa lihim na lagusan ni Emporio. Pero walang shortcut patungo sa courtyard kaya mapipilitan pa rin silang dumaan sa pasilyo ng kulungan kaya dapat dumaan sila sa pinakamabilis na ruta. Ngunit may mga bantay kaya tinuruan siya ni Emporio na kunwari ay mag-aayos siya ng bot sa factory pero kung mahuli siya ay madadagdagan na naman ng 5 years ang sintensya. Magkasama silang naglakad patungo sa destinasyon at di pinansin ng guard si weather forecast. At si Jolene naman ay nagbigay ng suhol sa bantay. Nang mapansin niyang lumilipad ang mga bagay na di niya maintindihan. Paglingon ng guard ay nakaalis na siya ngunit di niya makontrol ang sarili dahil tila nawalan siya ng gravity dahil sa ginawa ni Wrangler at pati ang mga nahahawakan niya ay nadadamay. Nabitiwan niya rin ang disk na pinakamahalaga sa misyon ngunit nandoon na si Wrangler na tinalon nito kaya ginamit niya ang cable ngunit hinaypan lang sa kasinira nito ang disk. Pero nagbalik lang sa dati dahil di pala ito nasisira kaya tumakas na lang ang unggoy. Nilagyan niya ng cable ang baso upang maabot si weather forecast ng boses niya. Agad na dumating at hinabol ito ni weather forecast kaya inihanda ng unggoy ang stand niyang si Jumpin' Jack Flash para lumaban at inatake ito ng mga projectiles na nakuha ng lalaki at pinabanda sa paligid. Napansin ni Jolene na dahil sa umiikot na parte ng katawan ng kalaban ay nakokontrol nito ang sariling gravity. Saka nagsabayan ng suntok ang dalawa ngunit nasunog ang kalaban sa aerodynamics friction kaso nag-release ito ng gravity kaya nabagsakan si weather forecast. Nagsasarado na rin ang gate dahil sa impact kaya nagsimulang tumakas si Wrangler dala ang disk at binuhat naman siya ng kasama upang makalusot pa sila sa gate bago magsarado at tila naapektuhan na rin ng zero gravity ang paligid. Samantala nasa control room na si Father Pucci para sa mga update sa facility at alaman niya dito na tumawag si Jolene sa Speedwagon Foundation. Nawala na rin ang gravity ni weather forecast dahil dumikit siya kay Jolene pero sa kabila nito ay kailangan nilang mabawi ang disk bago nila problemayan ang nakasaradong gate patungo sa courtyard. Pero nawiwiwi muna si Jolene kaya sinabi ng lalaki na siya ay kanina pa nagwiwi at lumulutang ang wiwi niya. Giit ni weather forecast na masama para sa internal organs kung wala kang protective gear sa isang zero gravity zone. Kalaunan ay nangyari na nga ang kinatatakutan dahil lumalabas na ang mga dugo nila sa katawan dahil wala nang pumipigil na gravity. Tapos umatake pa ang kalaban para mas mabilis silang mapatay pero nasalag ni Jolene kaso nasugat pa rin siya. Akala ni Jolene ay kailangan lang nilang takpan ang mga butas pero sinabi ng kasama na ito ang epekto ng kawalan ng gravity kung wala kang suit tapos inatake na naman sila ng unggoy. Nag-reload pa ito ng mga bala at si weather forecast naman ay naisip na gumawa ng cloud suit. Nakapagtago sila at pansamantalang nakaligtas dahil sa cloud suit na ginawa ng kasama pero kailangan nilang matalo si Wrangler sa kabila ng nauubos nilang oxygen. Nalaman nila ang range ng ability ng unggoy na 20 meters dahil di naapektuhan ng mga bagay sa malayo. Kaya kailangan nilang makarating doon upang makahinga. At nang bamuka ang sugat ay tinahilang ito ni Jolene ng cable. Pero nang kumilos na sila ay umatake na naman si Wrangler sa kanila at nagawa pang tamaan ng paa ni weather forecast. Sa muling pag-atake ng unggoy ay pinapabalik lang ni Jolene ang mga ito sa kanya pero ayaw siyang tigilan dahil alam nitong mauubos din ang kanyang oxygen. Pinabanda din ito ang mga projectiles patungo sa lalaki na nasalag pa rin ng bida gamit ang kamao. Ngunit plano pala talaga ni Wrangler na patamaan ng barrel na may high pressure air, kaya lumipad ito patungo sa kasama na tinamaan nito pabalik at maaari pang mawasak ang cloud suit. Mabilis namang kumilos si Jolene para iligtas ito subalit mga free target lang sila ng kalaban na pinagsasalag ni Stone Ocean.
Alam ni Wrangler na di niya matatalo sa lakas at bilis si Stone Ocean kaya naghagis siya ng daga upang kumalat ang dugo nito upang wala siyang makita. Dahil dito ay tinamaan na siya ng villain. Naisip ng unggoy na meron siyang magandang future dahil sa stand. Nang mapansin niyang nalagyan na pala siya ng cable ni Jolene at di pala umabot ang kanyang mga projectiles. Nailagay ito ni Jolene nung nag-reload siya. Dahil may cable na ihinila siya ng bida sa loob ng zero gravity zone at dahil nabigla ang katawan ay mas malala ang naging epekto sa kanya. Subalit kumuha pa ito ng bote na merong hydrogen peroxide at manganese dioxide para makagawa ng oxygen na nagsilbing propeller para sobrang lakas nito pag binato niya kay Jolene kaya nawasak ang cloud suit ng bida at dahil sugatan na siya ay una siyang sasabog. Subalit binigay ni weather forecast ang cloud suit nito at bago pa sumabog si Wrangler ay nirelease niya na ang zero gravity ngunit tumama sa kanya ang kamao ni Stone Ocean dahil itinutulak siya ng hangin pabalik kay Jolene kaya naranasan niya ang lakas ng mga kamao ni Stone Ocean at nag-shoot sa laundry basket at nabawi ng bida ang disc. Tinuro ni weather forecast ang mga dadaanan patungo sa courtyard at balak niyang gamitin ang ID ni Wrangler para mabuksan ang gate. Nagbabala si weather forecast na ibabartuli na siya pagkatapos nito pero di alintana ni Jolene. Kinatok niya ang gate at nilagay ang ID ni Wrangler kaya binuksan na ang gate. Ngunit si Father Pucci ang nagbukas nito na kanyang ipinagtaka. Nagtataka din si weather forecast sa nakita. Sinamantala ni Father dahil di pa alam ni Jolene na siya si Pale Snake kaya pipindutin niya ang alarm na pinigilan ni Jolene. Nagpaliwanag si Jolene sa pag-aakala na walang alam ang Father sa nangyayari pero inilihim niya pa rin na meron siyang kasama saka nakiusap siyang pagbigyan siya nitong makapunta sa courtyard. Pinagbigyan siya ni Father Pucci ng 1 minuto dahil alam niyang may kasama si Jolene kaya di niya pwedeng ipakita ang tunay na sarili. Pero di niya alam na babarilin siya ng lalaking naghihintay dahil nakatunog na si Pale Snake. Sa nakaraan ay ipinakita nung naging kaibigan ni Pucci si Dio. Giit ni Dio na nagsulat siya ng libro tungkol sa mga karunungan na natutunan niya sa mahabang panahon. Pero bago ito mabasa ni Pucci ay nabalitaan niyang natalo ni Jotaro si Dio at sinunog din ito ang libro. Dahil sa galit ay naghintay siya ng 2 dekada para lang makapaghiganti kay Jotaro. Narinig ni weather forecast na may bumaril kay Jolene at nagsarado na ang gate at paalis na rin si Father Pucci. Samantala nakahiga si Jolene at tutuluyan na ng lalaki na siyang utos daw ng priest. Ngunit bago niya ito magawa ay umulan ng maraming mga nakakalasong palaka dahil sa ginawa ni weather forecast na pagkontrol sa weather sa buong lugar upang magkaroon ng tornado at whirlwinds upang tumalsik ang mga palaka. Pinrotektahan naman ni Jolene ang sarili ngunit ang lalaki ay tuluyan ng nalaso ng dugo ng mga palaka at pati si Father Pucci ay nanganib kahit nasa loob ng facility kaya ginamit niya si Pale Snake para protektahan siya. Gumawa ng mga net si Jolene para di siya malagyan ng dugo ng mga palaka ngunit pumapasok na ang dugo sa kanyang shield. Si Father Pucci naman ay humingi ng tulong sa mga bantay para makapasok siya dahil nabitiwan niya ang access card sa gate. Nang dumating ang inutusan niyang gunman ay matindi na ang epekto ng lason sa kanya at tuluyan na itong namatay. Dumating ang isang prison guard ngunit nais nitong magpaalam muna sa kanyang superior. Naikinagalit ni Father Pucci kaya inihagis niya ang palaka at nilagyan niya ng disc saka inutusan niyang sumabog sa mukha ng lalaki na tinamaan sa mata. At pinag-utos pa ng Father na lumapit ito sa kanya para mabuksan ang gate gamit ang ID nito. Subalit iniwan niya rin ang kawawang prison guard. Malalagyan na rin ng lason si Jolene nang maisipan niyang patalsikin ang mga ito. At pagkatapos ng ulan ay nagtungo si Pale Snake upang kunin ang disc na dala ni Jolene. Nakita niyang nabalutan ng mga palaka si Jolene at nahanap niya na rin ang disc. Ngunit kinuha ito ng bida gamit ang string dahil nagtago pala siya sa mga palaka na walang sugat kaya di siya nalagyan ng dugo ng mga ito na mapanganib. Kaso sinuntok siya sa pagmumukha ni Pale Snake pero naipadala naman ni Jolene ang disc sa tunay na ipinadala ng Speedwagon Foundation na isang kalapati. Nagmadali si Pale Snake na kunin ang baril ng gunman niya pero wala na itong bala. At nang marinig na may paparating ay umalis kaagad si Pale Snake. Nais ni Jolene na makita kung sino ang user ni Pale Snake na nalagyan niya pala ng cable pero pinutol lang ito dahil nakita pala ito ni Father Pucci kaya bigo na naman siyang malaman kung sino ang user ni Pale Snake. Pero sa kabila nito ay tagumpay niya namang naipadala ang disc. Pinaliwanag ang ability ni Hermes na smack kung saan nadodoble niya ang isang bagay gamit ang sticker pero pag tinanggal ito ay babalik sa dati pero tatanggap ng impact. Pupuntahan niya na sana si Sports Maximum na may kasalanan sa kanya pero kausap pala nito si Father Pucci at nagkaroon pa ng mga uod ang bulaklak niya. Nagtataka si Jolene kung ba't ayos lang kay FF na sinisingitan nito sa pila. Nais daw pala ni FF na baliktarin ang kanyang estilo para magustuhan siya ng mga tao kaya di na siya nagagalit at ang ibang pagkain naman ang sinusubukan niya. Pinakita ni Jolene ang sugat na nilagyan na daw ni FF ng mga plankton kaya nasa katawan niya na ang tuluyang pagpapagaling. Pinapabayaan ni FF na sumingit ang ibang preso at siya pa ang nagyaya na mauna na sila sa pila. Nalaman ni Jolene na may sinusundang lalaki si Hermes kaya di na ito nakakasama sa kanila. Tinanong nila si Gues kung sino ang sinusundan ni Hermes. Pero nanghingi muna ito ng lagay bago magsabi ng impormasyon.
Dahil dito ay nalaman nilang ang sinusundan palang lalaki ni Hermes ay ang pumatay sa kanyang kapatid na si Gloria kaya matagal niya na itong minamanmanan. Binigyan nila ng almusal si Hermes dahil di na nito nagawang magpunta sa pantry. Pero itinatanggi pa rin niya sa dalawa na sinadya niyang magnakaw para makulong at mahanap sa kulungan ng pumatay sa kanyang ate. Pinakita ang flashback ni Hermes nung kasama niya pa si Gloria. Isang araw ay nagpasya siyang umalis para maghanap ng school na may scholarship at dahil sawa na rin siyang maging katulong ng tatay nila. Ngunit nang sumunod si Gloria ay nasaksihan nito ang pagpatay na ginawa nila Sports Maximum kaya pinatahimik siya nito. 5 taon lang ang natanggap na sintensya ni Sports Maximum dahil sa kakulangan ng ebidensya na sobrang ikinagalit ni Hermes. Ngayon ay nakita ng gangster ang picture ni Gloria na nilagay ni Hermes upang maalala nito ang ginawang krimen at gamit ang stand ay nagawa niya itong may pasok sa malaking pipe. Nais itong tuluyan ni Hermes habang nasa loob pa dahil sa labas ay marami itong bodyguard. Sinabi ni Hermes na dahil sa pagkamatay ni Gloria ay na-stress at nagkasakit ang ama hanggang sa mamatay at si Sports Maximum ang may kasalanan ng lahat. Tinanggal niya ang sticker kaya lalong naipit ang lalaki. Saka binuksan niya ang gate valve para malunod ito. Pero nakita niyang may nilalang na invisible ang umaatake sa paligid at sinasaktan rin siya nito na naisip niyang si Sports Maximum. Umatake siya ng mabilis sa hangin upang mapalayo ang kalaban. Ngunit nahugot nito ang ugat sa kanyang leeg kaya gumamit siya ng sticker upang madoble ang damit saka sinuntok niya ito. Di niya inaasahan na stand user pala ang gangster saka pinagsisipa niya ang pipe kaso walang sumasagot. Sa halip ay nakita niya ang paggalaw ng isang laruan na kinagat pa ng di makitang halimaw. At nakita niyang ito ay hugis crocodile na patungo na sa kanya kaya napatakbo siya at kumapit sa tubo. Naisip niyang noong una ay parang ibon ang umatake sa kanya at ngayon naman ay crocodile kaya naisip niyang may kakayahan si Sports Maximum na gawing alagad ang mga namatay na. Saka dumating sila Jolene na di alam ang nangyayari kaya si FF ang unang nalapan ng buwaya. Sinabi niya sa dalawa na kakayahan nito ng stand power ni Sports Maximum at susugodan naman nito si Jolene na sinuntok ni Stone Ocean kaya dahil sa dugo ay nakita nila ang buwaya. Ngunit sumugod pa ito kaya pinaulanan ni Stone Ocean kaso pinalo sila ng buntot. Naisip ni Jolene na maglagay ng string sa buong paligid para malaman niya kung nasaan na ito. Ayaw ni Hermes na madamay pa sila kaya pinapaalis niya na ang dalawang kaibigan. Pero sinabi ng bida na baka may kinalaman ito sa ninakaw na memorya ng kanyang ama. Giit ni Hermes na malulunod din si Sports Maximum at mamamatay kaya maghintay na lang sila. Kahit merong string sa paligid ay naabot pa rin ito si Jolene nang di inaasahan kaya bumaba si Hermes para tumulong. Hinamon pa ito ni FF kaya kinagat ang kanyang kamay. Pero balak niya pala itong barilin sa bunganga kaya tagumpay itong natalo. Saka inayos din ni FF ang mga sugat ni Hermes sa katawan. Naisip nilang ang powers ni Sports Maximum ay ang makagawa ng invisible zombies kaya nabahala sila nang makita ang handprints dahil baka nakatakas ito. Basang-basa ang gangster dahil sa ginawa ni Hermes. Pero plano niya nang hanapin ang buto na pinapahanap ni Pale Snake. Uhaw na siya kaya nang makita ang babaeng preso ay sinuhulan niya ang bantay pero di siya pinapansin nito. Nang hawakan niya ang chicks ay ang isang lalaki ang napagbintangan nito dahil parang di siya nakikita. At nang saktan niya rin ang lalaki ay di pala talaga siya nakikita ng babae. Dahil di rin alam ni Sports Maximum na isa na lang rin siyang zombie ghost. Kinuha niya rin ang dala nitong gamot at ginamit sa sarili pero di niya nagustuhan ang resulta. Napatakbo naman ang babae ngunit nahuli siya ni Sports Maximum at pinaslang. At ipinangako na maghihiganti siya sa ginawa ni Hermes. Nakita nila Jolene ang bangkay ng babae at nagsarado ang gate kaya sumuntok sa hangin si Jolene pero di tinamaan si Sports Maximum. Kaya naglabas ng mga cable si Jolene upang malaman ang lokasyon ng kalaban kaya tinamaan niya ang kamay nito. Kaso nahawakan pa rin siya kaya itinali niya ito ng maraming string sa kanya pinagsusuntok. Nang makita ni Hermes na nagdugo ang babae ay naisip niyang zombie ghost ng babae ang sinusuntok ni Jolene. Nang tinamaan si Jolene ng atake ng tunay na Sports Maximum ay umatake na rin sa paligid si Kiss na stand ni Hermes at naglagay muli ng mga cable si Jolene. Saka nalaman nilang napapalibutan na sila ng napakaraming invisible zombies ng villain. Ginamit ng bida ang cable upang tawagin si FF. Ngunit lumabas si Hermes upang di na mapahamak si Jolene dahil alam niyang siya ang target ni Sports Maximum at unti-unti nang napuputol ang mga string dahil sa maraming zombie na ginawang tanghalian ang katawan ni Hermes at ang ulo niya ay kinakagat ni Sports Maximum buti ay isang ulo niya lang ang nakagat. Inatake niya ito ngunit di tinamaan dahil nakahiwalay pala ang katawan nito. Kinagat pa siya ng isang zombie at nataman niya naman ng marami nito pero di niya mahanap si Sports Maximum na binalik na ang ulo at tinanggal nito ang sticker kaya tumalsik siya sa impact at balak pagsaluhan ng mga zombie ang kanyang katawan. Ngunit nasaktan ng villain dahil nang tinanggal niya ang sticker ay nagbalik din ang parte ng ulo ni Hermes na kinain niya kaya nalaman ni Hermes ang kanyang lokasyon na tinamaan niya sa bunganga at agad pang sinuntok kaya inutusan niya ang mga alagad na patayin si Hermes.
Pero nakagawa na pala ito ng mga kopya ng kanyang ulo na isa-isang pinabalik sa kanyang mukha at saka siya pinagsasapak ni Hermes dahil sa matinding galit sa pagpatay nito sa kanyang ate hanggang sa matalo ito at lumabas ang disk na nagmula kay Pale Snake. Dahil dito ay nagpasalamat ang kaluluwa ng ate niya at naramdaman niya ito dahil tumulo ang kanyang luha pero wala na siyang lakas saka nahanap na rin ni Jolene si FF para pagalingin ang mga sugat nila. Kaso nauna pang dumating ang mga pulis at si Jolene ang napagbintangan na gumawa ng krimen dahil mga duguan ang kasama. Kaya dinala na siya ng mga bantay sa ultra security prison, kung saan meron ng pagkain pero iniipis naman ito. Tapos may mga manyok pa siyang narinig mula sa katabing mga kulungan na binato siya ng eat. Sa kabila nito ay pinalakas niya ang loob upang magawa niya ang misyon na pakay niya dito kaya kinain niya pa rin ang tinapay. Habang pinagmamasdan ni Father Pucci ang memory disk ni Jotaro ay naalala niya nung tinuturuan siya ni Dio kung paano makakamtan ang hinahanap niyang tunay na kasiyahan. Sa flashback ay nagpapaligoy-ligoy pa si Pale Snake bago niya ipag-utos kay Sports Maximum na buhayin nito ang buto ni Dio gamit ang stand ability. Ngunit di daw sigurado si Sports Maximum na magagawa niyang buhayin ang isa na lamang kapirasong buto. Nagbanta si Pale Snake na kung di niya magagawa ang utos ay babawiin na lang nito ang kanyang stand. Sinabi ng lalaki na nagawa niya na daw ang utos at bigla pang nabutas ang kamay ni Pale Snake at nawawala pa ang buto kaya nagalit siya kay Sports Maximum. Tumigil na si Pale Snake dahil naisip na ito ay tanda ng totoo ang pinapangarap niyang langit at sa ngayon ay dapat niya muna itong maobserbahan at ipag-combine sa alaala ni Jotaro. Lahat pala ng ito ay nalaman lang ni Emporio dahil ginamit niya ang disk ni Sports Maximum. Nag-alala sila kay Jolene na ngayon ay mag-isa sa disciplinary cell upang hanapin ang buto ni Dio. Dahil alam nilang tatargetin ito ni Pale Snake para pigilan siyang mahanap ang buto. Kaya nakiusap si FF na tulungan siya ni Emporio na makarating sa gusali na kinaroroonan ni Jolene. Nagpapatulong din siya kay Anastasia ngunit sinabi ni Emporio na ito ay isang killer at wala rin itong pake sa kanila. Dahil kailangan niya talaga ng kasama ay naisip ni FF na puwersahin si Anastasia pero bago niya magawa ay bigla itong pumayag. Habang nasa hagdan ay sinabi pa nitong nais niya kasing gawing asawa si Jolene. Sinugod nito ang pinto at ginamit ang stand na si Diver Drive. Dumating ang mga pulis na narinig ngunit talsik silang lahat sa time delay na sipa ni Diver Drive sa pinto at nanghingi pa ng basbas ni FF kay Jolene. Dahil walang makain ay pinagtiyagaan ni Jolene ang mga mushroom para lang mabuhay. Dumating ang mga prison guard at napatago siya sa nakakasilaw na flashlight na pinagpustahan pala nila kung magtatago kaya panalo si Boy kulot ng $20. Pinalusot ni Jolene ang cable at sinubukang hanapin ang buto sa labas ngunit napakalaki ng facility. Saka binugahan siya ng tubig para maligo pero halatang nag-e-enjoy ang mga ito. Biglang tinamaan ni Kulot ang kasama na uminit ang ulo dahil naapektuhan na pala sila ng stand na pampagalit. Dahil dito ay nagtulakan sila hanggang sa magbigayan ng malalakas na suntok. Nagpanggap si Boy Kulot na kalmado pero bigla niyang binanatan si Semi Kalbo. Pero nakaramdam pa sila ng excitement sa rambulan at naramdaman ng lakas sa mga muscles nila. Nagtataka na rin si Jolene dahil nagbubugbugan ng matindi ang dalawang pulis na dapat ay magkakampi. Sumipa si Kulot ngunit pinaikot ang paa niya at itinupi siya sa 8-8 kaya si Semi Kalbo ang panalo. Naramdaman ni Jolene na may kinalaman dito ang stand. Dahil sa stand na pampagalit ay binuksan ng pulis ang lahat ng selda ng mga pinakamapanganib na preso at nagyaya siya ng paborito niyang Rumble. Naiinis daw ang pulis sa lahat ng mga preso na nandoon. Naisip ni Jolene na isa lang sa mga preso ang stand user na nagdudulot ng pagiging agresibo ng mga tao. Ngunit siya ay nakaramdam na rin ng pagiging agresibo pero nahuli niya ang sarili na nahuhulog sa pagkagalit. Siya pa ang unang inatake ng pulis pero kumpiyansa si Jolene na wala itong laban kay Stone Ocean kaso nakailag ito sa kanya at naglaho. Tapos nakailag din siya sa sipa at ginamit ang kanyang mga thread para mabali ang paa nito kaso natagiliran pa rin siya. Dahil sa lakas ng kalaban ay naisip niyang meron din itong stand. Saka napansin ng kumikintab sa muscles nito na pananggagalingan ng kakaibang lakas. Nakita niya rin ang pinsala sa kanang legs nito. Sa likod ay nagpapataya na rin ang iba pang mga preso at muntik na siya ng guard kaso nabali niya ang paa nito saka in-uppercut ngunit sasapakin pa siya kaya itinali ang mga kamay at nasakal sa katangahan saka pinagsisipa ng mabibilis pero nang tutuluyan ito ay dumugo ang braso niya. Saka lumabas ang disk sa lalaki at napagtanto na napakaraming stand user doon. Pero nagtataka pa rin siya kung paano siya nito napinsala. Tapos nakabangon pa rin ang pulis kaya tinahi niya ang sugat para maghandang lumaban. Bigla itong sumugod pero kinawawa na naman siya ni Jolene hanggang sa makita ang stand nito. Ginamit niya ang string upang ma-deflect ang suntok nito at naitali ang dalawa niyang kamay saka tinakpan ng jacket at binigyan ng di malilimutang sapok. Ngunit habang umatake ay napinsala na naman siya kaya nahuli siya nito.
Natakot ang bida nang malaman na sa open ceiling nang gagaling ang atake nito pero di siya makatakas dahil mas hinigpitan ng pulis kaya sinubukan niyang kurutin ang itlog. Tapos nilagyan niya ng string sa tenga kaso nandyan na ang meteor patungo sa kanya. Ginamit ni Anastasia ang mata ng pulis upang pagbuksan siya ng gate at umakyat siya gamit ang stand dahil may mga kamera pero tinakpan lang ni FF ang mga ito at sinabing siya ang leader ng misyon. Saka pinaalala ni Anastasia ang kasunduan na aasawahin niya si Jolene. Paparating na ang dalawang meteor kaya hinailan niya ang thread kaso tinamaan pa rin siya ng isa at naglaho ang isa bago tamaan ng pulis. Kaso nahuli siya nito at balak baliin ang kanyang kamay kaya tinanggal niya ang kuko at hinila para mabalatan ang buong katawan kaya nakatakas ang bida at pinadeflect ang tatlong meteor patungo sa pulis kaso naglaho at siya pa ang nasaktan. Sa kabila nito ay naghanda pa ring lumaban si Jolene. Pero nakikita ng pulis na matindi ang pinsala ng mga muscle tissues nito kaya minaliit siya at lumapit ng walang depensa. Sa gitna ng panganib ay nakita niya ang hinahanap niyang buto pero tinakbo ito ng isang preso at umatras siya para gawing shield ang pader sa meteor. Ngunit pinagsisipa siya sa mukha at sinubukan itong huliin kaso di tumalab saka dumating ang pangwakas na meteor ngunit ginamit ni Jolene ang boots nito na nilagyan ng mga semento at tinutok patungo sa kalaban na tinamaan ng sariling sapatos sa mukha sa kanya hinedbat hanggang sa tuluyan niyang matalo ito. Kaso aatakihin pa siya ng isa ngunit bigla itong namaga at namatay katulad ng maraming preso sa paligid. Ang mga natira na lang ay ang malalakas na stand user. Lumapit ang lolo na sobrang flexible ng katawan at nagpakilalang si Kenzo na 78 years old na naging healthy daw sa pagtulog ng 8 hours a day at pag-inom ng sariling wiwi. Pero kahit sugatan na si Jolene ay di pa rin siya natakot. Ang matanda pala ang nanglunod sa maraming preso. Ngunit nalaman ni Kenzo na nandoon na si FF na tumalon at pinagbabaril ang matanda kaso ginawang shield ang katawan ng preso. Dumating na rin si Anastasia nang nilabas ni Kenzo ang stand na nagtuturo ng tamang lokasyon saka pinagbabaril siya ni FF pero walang tumama at biglang pinakain ng kamay para lunurin si FF na katulad ng ginawa nito sa ibang preso. Dahil nasa loob ng normal na katawan ng tao si FF ay nalulunod talaga siya at lumobo din tulad ng iba. Kaso pinalabas lang ni FF ang tubig at pinagbabaril ang matanda na umilag at nagtaka kung anong klaseng nilalang si FF. Poprotektahan daw ni Anastasia si Jolene dahil mahal siya nito. Sinabi ni Anastasia na 40 years nang nakakulong si Kenzo dahil isa itong serial killer. Noon ay isa daw itong sobrang sikat na cult leader. Ngunit dahil sa mga ginagawa ay tinugis sila ng mga pulis at FBI. Kaya ang ginawa ng buong cult group ay nagsunog sila ng base habang nasa loob dahil ayaw nilang magpahuli ng buhay. Subalit pagkatapos masunog ng mansyon ay si Kenzo lang ang mag-isang nakaligtas. Nakita ni Kenzo ang kakaibang katawan ni FF. Pinalabas niya ang stand na dragon upang magtalaga ng ligtas na lokasyon na kanyang pinuntahan. Biglang nasa likod na ni FF ang stand nito na pinagbabaril pero di napipinsala at sinabing ang matanda lang ang kalaban nila. Nakailag naman si FF at nakipagsabayan ng mabilis na mga suntok kaya di halatang 78 na ang matanda. Saka iniwan nito ang kamay niya sa dragon na lumipad at tinamaan sa likod si FF pero nasalag kaya nagbalik na ang kamay sa matanda. Naamoy ng mga daga ang dugo at napindot nila ang sarahan ng lahat ng selda saka tumalsik at natusok si FF ng salamin. Napatras na lang siya sa mga atake ng matanda at nalaman ni Anastasia na feng shui ang kapangyarihan ni Kenzo kaya nalalaman nito ang mga swerte at malas na lokasyon na nakakaapekto sa mga atake nila. Nakailag ito sa sipa ni FF at tinamaan pa siya sa leeg pero kinagat niya ang kamay ng matanda kaya pinatalsik siya nito patungo sa bunganga ng dragon kaya nahiwalay ang kanyang kamay na inatake siya pero nakailag at nagbalik na ito sa kanya. Pero dahil nasa malas na lokasyon si FF ay nahulog ang piraso ng bakal mula sa exhaust fan at bomb-anda ito saka tumama sa kanyang ulo dahil nasa malas nga siyang lokasyon. Pinigilan ni Anastasia si Jolene na lumapit dahil siya ang susunod na target ni Kenzo. Akala ng matanda ay patay na si FF pero bigla siyang pinagbabaril nito at tinamaan na siya dahil naglakad siya sa malas na direksyon sa pag-aakalang patay na si FF. Naisip ni FF na kailangan niya ng salamin upang malito si Kenzo kung saan ang safe space nito pero kailangan niya ng tubig para makagawa ng salamin at para makarecover. Ngunit di matatanggap ni Kenzo na tinamaan lang siya ni FF dahil mataas ang tingin niya sa sarili kaya umatake siya pero nakailag si FF. Itinuro ni Jolene ang fire hose upang makakuha siya ng tubig subalit hinabol siya ni Kenzo kaya nakiusap si Jolene na tumulong si Anastasia pero sinabi ng lalaki na wala daw ito sa usapan. Papasugod na si Kenzo na magtaka sila dahil kusang ibinigay ni FF ang kanyang mga kamay sa stand nitong dragon kaya tinamaan siya ng matanda ngunit hose lang pala ang tinamaan nito. Kalaunan ay naintindihan nilang sinadyang tanggalin ni FF ang mga braso upang magkasya sa hose at nabuksan niya na ang tubig kaso nang inatake siya ay tumalsik patungo sa basement dahil sa feng shui stand ni Kenzo ay mamalasin siya ng paulit-ulit kaya kusang nabuksan ang silya elektrika doon. At sinubukan niya pang tumakbo ngunit sumabit ang kanyang damit kaya tinapon niya ang velcro ngunit natrap naman ang kanyang paa.
Pinagbabaril niya si Kenzo kaso kwintas lang nito ang tinamaan kaya nadulas siya sa kwintas nito at nagbalik na naman siya sa silya elektrika. Pero pumalag pa rin siya kaso pinagsasapak pabalik sa upuan kaya tuluyang nakuryente si Foo Fighters at nagbunyi si Kenzo na nagbabalak bumuo muli ng cult. Sinabi naman ni Dragon na kanina ay nakakuha si FF ng tubig mula sa pawis ni Kenzo kaya nakagawa ng salamin si FF at nalito si Kenzo kung nasaan ang safe space niya dahil reflection lang ni Dragon ang kanyang nakikita kaya nahawakan siya ni FF habang nakukuryente ito na parehong tumapos sa kanila. Di inaasahan ni Anastasia na tatalon si Jolene patungo kay FF kaya sinabi niyang imposibleng makaligtas pa ito sa 2,800 volts. Pero nakita ni Jolene na nandoon pa ang Dragon dahil nakaligtas si Kenzo. Gumawa naman ng string spear si Jolene at inatake ang nakailag na matanda. Nalaman ni Anastasia na hinahanap ni Jolene ang safe spot na ginawa ng stand ni Kenzo. Saka ginamit niya ang string upang kumuha ng tubig at nalaman na nakaligtas pa rin ang mga Foo Fighters na nilagay niya sa katawan nito. Nagalit at umatake ang matanda na naniniwalang hindi sila makakatakas sa feng shui attack nito. Subalit biglang hawak na ni Anastasia ang babae at sumabit naman si Kenzo. Nagtanong ang matanda kung saan ang kanyang safe spot ngunit nahulog si Kenzo nang di inaasahan at naging spring ang mga paa nito. At pinapasok pala ni Anastasia si diver drive kay Jolene kaya naprotektahan niya ito kay Kenzo. Nahulog naman si Kenzo at nasaktan na sa umikot-ikot niyang mga buto na nagpatuloy sa pagtalbog. Napahanga din si Jolene dahil si Anastasia pala ang may kagagawa nito hanggang sa maging parang spring na rin pati ang katawan ng matanda. Natuwa naman si Anastasia dahil tinitignan siya ng crush samantala nag-shoot sa basurahan si Kenzo kung saan siya nararapat. Pero di nila alam na nanunood ang may hawak ng hinahanap nilang buto ni Dio. Nanghihina na si Jolene pero pinipilit niya pa rin magpatuloy para mahanap na rin ang disc ng ama. Samantala naka-REM sleep si Jotaro habang nakaupo na parang monk. Pero dahil wala itong alaala ay di ito makapag-function ng maayos. Hinawakan ito ng doktor nang bigla siyang atakihin ni Star Platinum dahil naka-defense mode si Jotaro. At nakita din nilang nakaukit ang pangalan ng anak nito sa braso. Nakita din ni Jolene ang pangalan niya na nakaukit at naisip na may kinalaman ito sa kanyang ama. Napagtanto ni Jolene na kaya pala laging wala ang ama ay upang protektahan silang huwag madamay ng kanyang ina. Pinag-utos ni Anastasia na patirin ni Fo si Jolene upang ma-fall ito sa kanya. Sa una ay di pa pumayag si FF pero dahil sa kasunduan nila ay ginawa niya rin ito kaso tumalon si Jolene dahil nahuli niya na ang may hawak ng buto ngunit natanggal ang thread kaya binaril ni FF. Pinigilan siya ni Anastasia na barilin ito dahil may napansin itong kakaiba sa likod ng lalaki na humahaba. At pagharap nito ay mukha ng halimaw na tuluyang namatay. At ang lahat ng mga katawan ng mga natalong preso ay naging mga puno. Naisip ng lalaking preso na ang buto ang may kagagawan nito na tila sinusubukang ma-revive ang isang nilalang. Habang lumalapit si Jolene ay nagiging halaman na rin siya. Kaya inamoy ni Anastasia ang kanyang hininga at napagkamalang manyak pero pinaliwanag nitong dahil sa buto ang nangyayari. Kinukuha na rin ng ugat ang nasabing buto na hinabol ni Jolene kaso bigla siyang na-infect kaya tinanggal ni Anastasia ang mga halaman sa kanyang katawan gamit ang stand. Nag-alala si Jolene na baka mahawa din sila pero hinigop pa ni Anastasia ang bulaklak niya. At kapag naaarawan ay mas lumalago ito kaya kailangang magtago ni Jolene. Sa kabila nito ay naglakad pa rin siya patungo sa buto pero ang nakita na lang niya ay isang kulay green na bata na meron din star. Bigla itong sumilip kaya pinigilan siya ni FF at tutol din si Anastasia pero kinuha pa ito ni Jolene para di mapasa kamay ni Pale Snake saka sila tumakas. Nakita nila ang isa pang preso na natatakot sa kanila. Nagpakilala itong si Gucci na ayaw daw maging damo. Naisip ni FF kung kalaban ito kaya chinik ni Anastasia ang katawan at nang mapagtanto na normal ito ay sa kanya pinatakas. Sa kabalak nilang dumaan sa pader para di tamaan ng sikat ng araw samantala ang isang lalaki ay nagplano na kung paano papatayin si Jolene. Tinanong niya si Gucci kung nasaan na sila Jolene pero bigla nitong tinusok ng ribs ang kanyang kamay at napaiyak ng parang baby at nagtawag ng mama. Nasa kabilang bahagi sila ng gusali na natatakpan ng sikat ng araw. Di nila napansin na kinain na ng isang nilalang ang sanggol na green kaya sinapok niya agad ang stand at pinagtulungan pa nila ito subalit parang walang nangyayari dahil nakaka-recover din agad. Nagpanggap itong harmless at nais daw nitong pagsilbihan si Jolene. Saka kinain ng insekto kaya binaril ni Fo at nag-alarm na rin kaya paparating na ang mga pulis saka naglaway ang stand. Di naman sila pinahirapan nito dahil nais rin sumama sa kanila. Nakakita sila ng isang speedboat at ang stand pa mismo ang nagturo kung paano ito paandarin. Pag-alis nila ay walang alam ang dalawa na winasak na nito ang mukha ni FF. Iniisip ni Fo kung susundan niya ba sila Jolene para magbabala. Pero susundin niya na lang ang plano na hanapin ng user ng stand. Sa utos ni Anastasia ay nagtago muna sila sa mga puno. Habang nagtatago ay may gagawin na sana ang stand nang magalit si Anastasia dahil pinapapatay niya kanina pa ang makina. Dahil pala narinig niya na paparating ang mga pulis na merong machine gun.
Lumiko ang mga ito dahil nakita ang paggalaw sa tubig. Kaya nagsuggest ang stand na gumamit sila ng mga dahon para makapagtago at nilagyan sila nito ng dagta ng ugat. Nakamamanghang naging effective nga ang ginawa ng stand. Pero nilipad naman ang mga dahon kaya nakita sila at ang stand ay sasalisin na naman kay Jolene na nagpalabas ng insekto at kinagat ang bida. Pinagbabaril sila ng mga pulis at pinatalsik ni Anastasia ang stand kaya nabaril at nawasak ang isang speedboat at ang isa ay inatake ni Diver Drive. Ginamit nila ang natirang speedboat habang binabantayan ni Jolene ang stand. Nang kinausap siya ni Anastasia ay di na siya makapagsalita dahil na-infect ang kanyang dila at naisip na kagagawa ng stand kaso akala ni Anastasia ay nagpapapansin lang siya kaya na uppercut. At napagtanto na nagpapanggap lang itong harmless pero pag di ka nakatingin ay saka kakakanain. Di siya magets ni Anastasia kaya nais niya na lang ipakita kaya sasadyain niyang magpa-atake. Sinabi nitong siya si Yayama at naglabas ito ng palaka. Pinapikit niya rin si Anastasia para umatake na ang stand at sa isang sandali ay nahuli niya ang isang lamok. Kaso naapektuhan pa rin ng kalahati ng mukha at nabutas ang kanyang mata. Saka sinabi kay Anastasia gamit ang thread na palagi siyang magbantay. Nalaman ni Anastasia na may ginawa ang stand na naghamon pa ng santukan kaya inunahan niya na ito kaso pati siya ay na-infect ang mukha at iba pang parte ng katawan. Pinagbantaan niya itong ilabas ang lahat ng tinatago na mabilis namang ginawa ng stand. Pero mas lumalala si Jolene at nagbabanta pa ito kaya muling sinapok kaso nagpatuloy ang pagdami ng infection sa kanila. Naisip ni Jolene na hinahalo ng stand ang laway nito sa mga talsik ng tubig kaya masama ang naisip ni Anastasia na utusan pa itong mag-drive. Ngunit kinain nito ang insekto at parang naging isang palaka kaya tumalon kaso sumakto siya sa LSE. Natakot din ito nang makakita ng mga ibon. Dahil nilagyan pala ito ni Anastasia ng palaka sa utak kaya nag-utak palaka si Yayama. Nakakita pa ito ng chicks na palaka na kanyang hinabol at kinain ng insekto. Nagtaka ang mga pulis na nangyari sa high security prison. Naisip ni FF na si DNG ang user ni Yayama kaya babarilin niya sana ito ngunit nakita niya si Father Pucci. Samantala si Pucci ay nais ng magsaya dahil sa wakas ay magaganap na ang matagal niyang hinintay. Sa kanilagay ang disk kay Panot at narinig ang obra maestrong nilalaman ng disk. Dumating ang mga medic saka pinag-utos ng team leader na maghanap sa buong facility. Ngunit napansin ni Pucci na ang isang medic ay si Fu. Pinagbabaril nito si DNG na ikinabahala ni Pucci pero walang tumama dahil pinigilan ng isa pang medic na nalagyan ng disk na sinapak niya. Inamin na rin ni Father Pucci na siya si Pale Snake dahil ayaw niyang mamatay si DNG dahil kasalukuyang may misyon ng stand nitong si Yayama na patayin sila Jolene. Pinagbabaril niya si DNG ngunit pinrotektahan ito ni Pale Snake. Saka kinuha pa nito ang kanyang disk at binaril ang ulo upang makapasok siya sa katawan ni DNG, saka nito pinatay ang lalaki mula sa loob. Tapos itinakas niya ang kanyang disk at naiwan si Pale Snake. Dahil dito ay naglaho na rin si Yayama kaya nalaman nilang nagtagumpay si Fu. Akala nila ay naglaho rin ng kinain nitong Green Baby pero nagpakita ito at nakumpirmang meron din itong star sa likod. Nang bumangga ang bangka ay nahulog ito. Magdadrive na sana si Fu upang makatakas kaso ayaw mag-start kaya nahabol siya ni Pale Snake na sinubukan niyang barilin kaso naputol nito ang kanyang braso at nagsimula pang kunin ang kanyang disc kaya pinagbabaril niya ito at nagawa niyang makalabas sa truck kaso malayo pa ang gripo. Tinanong ni Father Pucci kung anong nilalang ang pinanganak sa discipline cell. Pero pinapaikot lang ni FF ang usapan at sinabing malamang ay pinatay na ito nila Jolene. Di naniwala si Pucci na matatalo ang nilalang mula sa buto ni Dio dahil masyado daw itong malakas at ang memorya lang daw ni Jotaro ang makakapag-control dito. Nililibang lang pala sila nito para makatakas ang kalahati ng katawan dala ang disk at nagtungo ito sa fountain upang makapag-regenerate ang katawan. Subalit bigla siyang kumulo dahil nilagyan pala ni Pale Snake ng disk ang naiwan niyang ulo na kukulo ang lahat ng makukuha niyang tubig. Nagpatuloy ang pagkulo ng katawan hanggang sa siya ay sumabog at nahulog dito ang disk. Tinahi ni Jolene ang dila at nakita nilang tumatakas ang baby at dahil ayaw nilang mapasa kamay ito ni Pale Snake ay sinundan ito ni Jolene ngunit napansin ni Anastasia na lumiliit ang dalaga kaya kinuha niya ito pero pati siya ay naging maliit. Pero nang umatras ay nagbalik sa normal size dahil sa tuwing lalapit ka pala sa baby ay paliit ka ng paliit hanggang sa ikaw ay di na mag-exist. Sa kabila nito ay sumugod pa rin si Jolene at naisip ng binata na ang determinasyon ni Jolene ang nagustuhan niya dito. Sinundan nila ito at ginamit ni Jolene ang thread saka umakyat at mula doon ay tumalon siya patungo sa baby subalit di siya umabot dahil kinuha ng stand ng baby ang kanyang thread at pinutol ito. Hinuli niya ito ng net pero mas lumaki kaya natanggal din at sumuntok siya pero nabali naman ito ang kanyang paa at nanganganib siyang maglaho. Mabuti na lang ay tinulungan siya ni Anastasia kaya nakatakas sila mula sa stand ng Green Baby. Naisip ni Anastasia na magiging kalaban nila ang baby pag lumaki ito. Binato sila nito pero biglang lumaki ang bato na muntik na silang magulungan. Saka sumugod ang stand nito sa kanila at muli silang pinagbabato. Napakalaki nito para sa kanila dahil lumiliit sila pero nagawa nila itong mapasunod sa loob ng bote kaso problema kung paano sila lalabas.
Kaya ginamit ni Anastasia si Diver Drive upang mailipat ang bunganga ng bote kaya nakatakas sila at naiwan sa loob ang kalaban. Ngunit pinagulong ito sa kanila hanggang sa madaganan sa mga paa kaya ginamit ni Jolene si Stone Ocean pero nag-alala si Anastasia na mabasag ang bote. Sa kakalaunan ay nahawakan ng baby si Jolene at nagustuhan siya nito dahil pareho silang may star kaya di sila pinaliit. Pero alam nilang magiging kalaban nito paglaki kaya kailangan nila itong patayin habang maaga pa. Sa flashback ay pinakita ang bonding nila Pucci at Dio. Alam ni Dio na magagawa ni Pucci na matalo siya kung ginawa nitong disc ang The World habang siya ay natutulog. Pero di daw ito gagawin ni Pucci dahil parang in love na siya kay Dio. Pinilit pa ni Dio na kunin niya ang disc pero di ginawa ni Pucci. Dahil dito ay binigyan siya ng sariling buto ni Dio bilang pabuya sa kanyang loyalty. Mabalik tayo kung saan sumabog si Fo pero natigilan sila Pale Snake nang marinig sa radyo si weather forecast kaya biglang umulan ng malakas. Dahilan para muling mabuo si FF upang makatakas at di na siya makita ng kalaban dahil sa kapal ng hamog. Pero narinig ni Pale Snake ang mga tunog ng bato na parang Morse code. Nag-alala ang villain dahil may mga nakakaalam na ng tunay niyang pagkatao. Gumapang si FF hanggang sa makita niya si Weather. Tinanong ni Jolene kung ba't tinutulungan siya ni Anastasia. Sinabi ni Anastasia na dapat ay alam niya na ito dahil nagagandahan siya sa mata ni Jolene. Kinakain nito ang buhok kaya binaban niya muna ang green baby at kumain naman ito ng putik at nakatulog ng mabusog. Nabahala sila dahil may paparating na dalawa pero sila Fo lang pala ito at Weather. Sinabi ni Fo na si Father Pucci si Pale Snake. Agad din itong inayos ang mata ni Jolene at sinabing hinahanap na rin ni Pucci ang green baby. Niyakap naman ni Jolene si Weather na ipinagselos ni Anastasia pero sinabi ni FF na magkaibigan lang ang dalawa ngunit di pa rin ito matanggap ng lalaki. Saka iminungkahi ni Anastasia na tapusin na nila ang baby bago pa sila nito ubusin pag lumaki ito. Nagalit si FF dahil tinawag lang siyang Plankton. At babanatan na ni Anastasia ang green baby. Pero bigla silang inatake ni Weather dahil si Pale Snake pala ito na nagpanggap lang at nasapok din si Jolene. Dahil dito ay nabawi ni Pale Snake ang disc at sinubukan ng bato na lumiit ng sobra habang lumalapit sa baby. Kaya ang kulang na lang ay ang memorya ni Jotaro para mapakinabangan niya ang sanggol. Pero kailangan niya pang maghintay ng full moon upang makamtan ang kapangyarihan dahil naglalaman na pala ng 36 na kaluluwa ng mga preso ang green baby bilang alay. Bumabangon pa si Jolene kaya inatake siya pero nagawa ng bida na makagawa ng matibay na chain sa kanilang dalawa gamit ang thread ni Stone Ocean at sinipa niya ito ngunit nakailag at nagsabayan sila ng mabibilis na mga suntok at dahil sa labanan ay nagdudugo na ang kamay ng dalaga pero ganun din kay Father Pucci. Nakadungaw na ang disc ni Stone Ocean sa noo ni Jolene kaya tinatakot siya ni Pucci. Pero nagbanta din si Jolene na wawasakin niya lang ang mukha ng villain. Nagsimula sila sa mga pag-atake at nahulog ang disc ni Jolene na kukunin sana ng villain kaso napatalsik naman siya saka pinagsusuntok pa ng bida at napagtanto ni Pale Snake na mas malakas sa kanya sa sabayan si Stone Ocean kaya napilitan siyang ihagis ang disc ni Jotaro kay Anastasia para tigilan siya ng bida. Kailangan din niyang makuha ang disc dahil pag namatay si Anastasia ay maglalaho din ang disc ng ama. Pero sa halip na tumigil ay lalo pa siyang binugbog ni Jolene pero tumigil siya para iligtas ang disc ng ama. Na sinamantala ni Pucci para kunin ang green baby. Sa kanya ibinigay ang isa pang buto na kinain nito upang matupad ang kanyang plano. Pumasok na ang disc sa katawan ni Anastasia kaya tinahi niya ito para subukan pang isalba. Kaya pati mga guards ay tinawag niya na para mailigtas lang ang lalaki. Gamit ang huling lakas ni Anastasia ay nakikiusap siya kay FF na tulungan siyang tanggalin ang disc bago siya mamatay. Akala ni Jolene ay kaluluwa ni Anastasia ang umaakyat pero si FF pala ito na sinabing natanggal nila ang disc. Inayos daw ni FF ang lahat ng nasira sa katawan ni Anastasia kaya naubos siya at siya lang ang namatay. Pero masaya pa rin siya dahil sa kanyang buhay ay nakilala niya sila Jolene. Samantala nasa radyo pa rin si Weather na hinahanap sila. Dahil nangyari na ang plano ni Father Pucci ay kailangan niya na lang hanapin ang tamang lokasyon para sa ritual mamayang full moon kaya umalis na siya sa kulungan ng di pinansin ng mga pulis dahil nakuha niya na ang pakay doon. Lumabas si Emporio para ibalita kay Jolene na umalis na si Father Pucci upang makamtan ng pambihirang kapangyarihan. Bagamat di nakatawag si Emporio sa Speedwagon Foundation ay nadala niya naman ang disc. Di na mapakali si Jolene dahil nalaman niya na ang nakaraan dahil sa disc ng ama kaya alam niyang dapat niyang pigilan si Father Pucci. Ngunit ayaw tumakas ni Emporio dahil nagpapagaling pa sila Anastasia at Hermes sa medical ward at si Weather ay nagkukulong sa cell nito kaya nais ng bata na maghintay na lang sila sa Speedwagon Foundation. Biglang dumating si Mew Mew kasama ang stand niyang si Jailhouse na sinabi ang pagbabanta ni Pale Snake. Pero sinuntok pa siya ni Jolene kaso di umabot ang kamao niya. At nagising siya sa dati niyang kulungan kasama si Gwes. Nagtataka siya kung anong nangyari sa kanabasaang nakasulat sa kamay ng mga kailangan niyang gawin pero di niya na maalala ang iba pang detalye kaya nagalit siya kay Gwes dahil baka pinagtritripan na naman siya nito.
Nakita ni Gwes ang liham at nabasa niyang nagkaroon daw siya ng amnesia kaya 3 bagay lang ang maaalala niya at pag lumagpas sa 3 ay makakalimutan niya ang una. Pero nabasa niya sa kamay na dapat niyang talunin si Mew Mew kaya naalala niya si Emporio pero naging malabo na naman ang memory. Paglabas ay nag-aabang si Mew Mew sa labas pero di niya na ito maalala dahil sa amnesia kaya dinaanan niya na lang ito. Nakaraang gabi ay sinabi ni Emporio kay Hermes ang tunay na katauhan ni Pale Snake at ang pagkamatay ni FF. Kaya kinabukasan ay nag-alay siya ng tubig bilang paggalang sa nasawing FF. Di nakakuha ng pagkain si Jolene dahil nakalimutan niya ang lunch ticket. Pero pagbalik sa cell ay nakalimutan niya ang kukunin kaya kinain na lang niya ang pagkain ng nagalit na Gwes. Ngunit tinanggap na lang ni Gwes ang ticket para kumuha ng bago. Naalala niya na naman ang tungkol kay Emporio ngunit paglabas ay nakalimutan niya na naman kaya tinabihan pa siya ni Mew Mew. Dinumihan din ito ang pagkain niya pero nakalimutan ito kaagad ni Jolene kaya kinain niya pa rin ito saka tinapon ng kape upang mapunasan ito ang mga notes sa kanyang braso. Balak panatilihin ni Mew si Jolene upang din ito mapigilan si Father Pucci. Ngunit lumabas ang thread na nagsasabing dapat ay makita niya si Emporio. Samantala nakukuryente si Emporio dahil sa tubig na natapon sa may outlet. Hinahanap na rin siya ni Jolene habang siya ay tinitignan ng mga impormasyon ni Mew Mew sa PC. Nainis ang mga kasamang preso dahil nire-rewind ni Jolene ang movie kasi di niya maintindihan. Kaya nagbasa na lang siya ng comics kasama ang isang nerd pero di rin siya natatawa sa kwento. Nang mabasa ang nakasulat sa kamay ay naalala niyang dapat niyang hanapin si Emporio pero may mga bantay at nasa hallway din si Mew Mew. Saka nabasa niya ang sariling note na kung may tumingin sa kaliwa niyang kamay ay sapakin niya ito sa mukha kaya nang tumingin si Mew Mew ay sinapak niya kaso nakatakas na agad niyang sinundan. Naghabulan sila ni Mew Mew sa buong facility subalit pagdating sa kanto ay bigla itong nawala at di niya na rin maalala kung anong ginagawa niya. Tapos nakita pa siya ng mga pulis kaya nagtago. Nang mawala sa alaala niya ang isang pulis dahil hanggang 3 lang ang pwede niyang maalala dahil sa amnesia na mula sa stand ni Mew Mew. Pagdating ng mga pulis ay wala silang nakita dahil ginawa niyang thread ang katawan para makapasok sa katawan ng isang pulis. At muli niyang nabasa na dapat niyang hanapin si Emporio at sa tamang pagkakataon ay nakatakas na siya. Nagkaroon din ng amnesia si Emporio kaya nahihirapan siyang mag-isip ng dapat gawin. Pumasok siya sa lihim na lagusan ni Emporio ngunit nakita siya ni Mew Mew. Kaso nakuryente siya pagpasok sa ghost room kaya pinilit makatakas gamit ang kanyang stand at nagkita na rin sila pero sabay nilang nakakalimutan ng mga dapat pag-usapan dahil sa ability ni Mew Mew. Nalaman nila sa PC na si Mew Mew pala ang chief guard ng buong kulungan. Ngunit nakapasok na ito at bumaril ng 3 beses na sinalag ni Stone Ocean. Pero bumaril pala ng 4 si Mew Mew at hanggang 3 lang ang natatandaan ni Jolene kaya nakita niya na lang na tinamaan si Emporio. Tinadtad na siya ni Mew Mew dahil 3 bala lang ang makikita niya pero sumuntok ng mabilis si Jolene kaya nasalag ang lahat ng bala. Dahil nakita pala ni Jolene ang lahat ng bala sa refleksyon nito sa tubig at inukit niya rin sa kamay na ipaghiganti si Emporio kaya sinapak niya si Mew Mew na tumakas pero di napansin na nalagyan siya ng cable. Kaya hinila siya ng bida na agad niyang pinutol kaso nandoon na si Stone Ocean na tinamaan ng kanyang stand. Saka nahuli niya ito ng thread kaya tumawag ng backup ang Chief Warden at nang makita niya ang mga guard ay di niya na maalala si Mew Mew kaya di niya na ito makita. Kaya tinamaan siya nito at napatalsik sa malayo. Tapos sinaktan din ang kanyang kamay para di na makalaban. 3 guard lang din ang nakikita niya pero napakarami pala ng mga ito. Nang dumating si Emporio na may pin-apa print sa kanyang code. Ginawa nga ito ng bida gamit ang kanyang maraming thread at nabuo niya ang mukha ni Mew Mew kaya naalala at nakita niya na ito. Naagad niya rin pinagsusuntok ng matindi hanggang mawasak ang mukha at ginawa niya itong hostage. Naalala niya na rin ang lahat kaya tinanong niya si Emporio na nagpasya na ring sumama sa kanya. Dahil naka-activate pa ang powers ni Mew Mew ay naghulog lang siya ng 3 bala na nakita ng mga pulis kaya nakalimutan sila ng mga ito at mabilis lang silang nakatakas. Subalit ngayon ay balak pang gamitin ni Jolene ng Power of 3 ni Mew Mew para tuluyang makalabas doon. Pinuntahan nila si Hermes na nakita ang pangit na mukha ni Mew Mew. At nagpasya na rin si Hermes na sumama sa pagtakas upang tumulong sa misyon nilang pigilan si Father Pucci. Samantala isang babae ang natapon ng itlog na nasalo naman ni Pucci. Saka may nagawa itong kakaiba sa babae na pati siya ay di alam kung ano. Nang mabatiwan ng babae ang mga itlog dahil naging mga sisiw na ang mga ito. Naisip ni Pucci na nagbago ang kanyang stand kaya kailangan niya itong matutunan ASAP dahil sa pakiramdam na di niya na ito makontrol. Saka nagkaroon na rin siya ng star dahil nagsanib sila ni Green Baby na nagmula kay Dio. Nalaman din niya ang tamang lokasyon na sa Cape Canaveral niya gagawin ang ritual. Ngunit 6 na araw pa bago dumating ang full moon. Nakalabas na rin ng 3 at ngayon ay kailangan na lang nilang gumawa ng paraan para mahanap si Father Pucci. Naramdaman ni Weather na nakatakas na sila Jolene. Nagtaka si Anastasia kung ba't may star din si Weather forecast. Pero di maalala ni Weather dahil ang alam niya lang ay kalaban niya si Father Pucci.
Narinig ni Father sa radyo na nakatakas sila Jolene at Hermes kaya alam niyang hinahanap na siya ng mga ito. Biglang tumigil ang sasakyan ng Grab kahit maganda ang kondisyon ng sasakyan kaya napilitang maglakad ang Father at sakto namang nakasaksi siya ng isang kaguluhan dahil sa krimen. At ginawa pa siyang hostage ng lalaki upang di ito mahuli ng mga pulis. Pero tinulak pa ni Pucci ang gunting kaya natakot ang lalaki at nabaril ng mga pulis tapos may kumuha sa kanya sa damuhan. Tumakas na rin pala sila Weather na tinulungan ng isang matanda na sumasakit ang tuhod sa tag-ulan. Giit ni Anastasia na mag-ingat sila sa mga tao dahil baka isumbong sila sa mga naghahanap na pulis. Problemado sila sa sasakyan nang mag-alok ang matanda ng libreng sakay dahil gumanda ang pakiramdam nito nang pasikatin ni Weather ang araw sa paligid nito. Habang nasa likod ng pickup ay nakita ni Anastasia ang mga storybook na nawawala ang mga karakter at nakita niya ang isang nilalang na hinuli niya gamit si Diver Drive at kamukha ito ni Pinocchio. Tinanong niya ito kung sino at ilan ang mga kasama. Nang magsinungaling ito ay humababigla ang ilong. Nakita niya ang apple na kinuha niya saka nagpakita ang 7 dwarfs na sinabing wala daw itong lason saka lumabas mismo si Snow White. Nababaliw si Anastasia sa nangyayari nang maisip na ang lahat ng mga nagpakitang karakter ay ang mga paborito niyang story noong bata pa siya. Subalit parang di siya nakikita ni Weather dahil hinanap siya nito at nakita ang kanyang katawan na nasa ilalim ng sasakyan kaya nalaman niyang nagkahiwalay ang kanyang katawan sa kaluluwa at nangyari rin ito sa matanda kaya walang nagmaneho sa pick-up na tuluyang nag-crash. Pero nakaligtas sila dahil sa airbag na ginawa ni Weather. Kaso di pa rin nakakabalik si Anastasia sa kanyang katawan at nakita pa nila ang mga robot na gawa ng iba pang mga artist at tinanong niya si Pinocchio kung nasaan ang user pero di talaga nito alam kaya nainis na talaga si Anastasia na tinapos si Usopp. Kunwari pang nagpapatulong ang matanda ngunit ito pala ang Big Bad Wolf sa Little Red Riding Hood na agad niyang tinapos. Saka dumaan sila Weather pero di siya napansin nito at ang kanyang katawan ay nakita sa bus si Little Red Riding Hood. Sumakay sa pickup ang kaluluwa ni Anastasia upang makahabol sa kanyang katawan ngunit tumakbo ito mula sa kanya. Nagagalit ang isang lalaki dahil winasak daw niya ang shop nito. Nagtaka naman siya dahil nakikita siya ng lalaki kaya nagbayad siya para di ito tumawag ng pulis kaso pera rin ito ang binabayad niya. Nakikita rin siya ng mga dumating na pulis at nakita niyang tumakbo ang kanyang katawan pero siya ang napagbuntunan ng mga pulis pero binago niya ang mukha upang di makilala. Gumamit lang pala siya ng chocolate para magbago ang hugis ng mukha. Sa paghahanap ay nakita niya ang mga karakter at sa tagpong ito ay kasama na ng matanda si Snow White at mas nagustuhan na daw nito ang buhay sa fairy tale kaysa sa katawan niyang matanda na. May narinig siya kaya winasak ang orasan at lumabas ang kambing na pinagbintangan siyang kumain sa mga kapatid nito. At nang mapuno na siya ay lumabas ang mga balahibo dahil siya pala ang Big Bad Wolf sa kwento. Nagpakilala naman si Van Gogh kay Weather dahil ito lang ang nabasa niyang kwento noong bata pa siya kaya naghiwalay na rin ang kanyang katawan sa kaluluwa. Samantala dumating ang nanay ng mga kambing na may dalang gunting para tuliin si Anastasia. Naisip ni Weather na di nila mauubos ang mga karakter dahil likha lang ito ng kalaban nilang stand kaya kailangan nilang mahanap ang user na naramdaman niyang papalayo sa kanila. Kinuha niya ang blade ni Van na naging paintbrush at tinamaan siya nito dahil naging baril. Pero di siya namatay at ginamit ang stand upang pigilan ng user sa pamamagitan ng matinding bagyo habang nakatakas naman si Anastasia sa Mama Goat pero nakapasok pa rin ito at pagsuntok niya ay naging papel ito na nahiwa siya at lumabas ang mga baby goat. At bago siya tapusin ay nagawa niya namang makakapit sa isang sasakyan. Ngunit naatake pa rin siya ng mga kambing kaya ang pag-asa niya na lang ay ang matalo ni Weather ang user na kasalukuyan na palang nasa eroplano habang pinapanood sila Aladdin at Genie. Isang araw bago maganap ang mga ito ay ginawa na palang kakampi ni Father Pucci ang tatlong nakilalang kriminal upang tulungan siyang matalo ang mga kasamahan ni Jolene. Nabahala si Weather dahil pag nabaril pa siya ay matatapos ang kwento na magiging kamatayan nila. Nang dumating si Anastasia mula sa sasakyan ng pulis kaya tumalsik siya sa pistol at tinamaan siya sa ulo kaya nagsisimula na silang maglaho. Ngunit bago maglaho ay ginamit ni Weather si Van Gogh upang mag-drawing ng hero dahil kung isa lang kwento ang kapangyarihan ng kalabang user ay matatalo din nila ito sa pamamagitan ng fantasy kaya hinigop nito ang lahat ng nilalaman ng mga storya at nawala ng malay ang naglalaway na user. Nagtungo naman si Jolene kay Romeo pero nagsisisi daw ito na pinabayaan niyang makulong si Jolene. Pero alam din ng bida na ginamit lang si Romeo ni Father Pucci kaya nanghingi na lang siya ng magagamit na pera at sasakyan at agad namang nagbigay si Romeo. Ngunit pag-alis ni Jolene ay narinig nilang nagsumbong din si Romeo dahil gumawa siya ng double ng dila nito gamit ang sticker. Pero narinig din nila na niligaw pala ni Romeo ang mga pulis para di sila mahanap. Tapos ang susi pala ng helicopter ang binigay sa kanila. Ngunit nang pinabalik nila ang dila nito ay nasaktan pa rin ang dating kasintahan. Ginamit nila ang chopper na binigay ni Romeo upang hanapin si Father Pucci.
Nang may nagtungo na mabilis na stand na may ginawa sa mga mata ni Emporio na inakala niyang kusang nagsasara at si Jolene ay nagdudugo na rin ang mga mata at sumunod na rin si Hermes sa naapektuhan kaya maaaring bumagsak ang chopper nila. Pinilit nila Jolene at Hermes na buksan ang mga mata at saka naglagay ng maraming thread si Jolene kaso nakakalusot lang ang kalaban. Pinilit ring buksan ni Emporio ang mga mata at naisip ni Jolene na tumalon mula sa chopper kung saan wala silang laban kaya nakita na nilang paparating ang stand na sinuntok ni Hermes. Kaso napakarami pala ng mga ito at bago sila mahulog ay ginamit ni Jolene ang cable para makababa ng ligtas sa ilog. Nagbalik na sa normal ang kanilang mga mata at nakuha ni Hermes ang isa sa mga umatake sa kanila. Saka nagpakita si Rikiel na parang baka ang outfit na siyang umatake sa kanila dahil binigyan pala siya ng stand ni Pucci sa pamamagitan ng disc. Nagulat si Pucci at maging siya ay napinsala nito pero ayaw magpahalata na natatakot din siya sa kakayahan ni Rikiel kaya pinaalis niya na ito at pinag-utos na patayin sila Jolene. Giit ni Emporio na Rod ang tawag sa mga ito na nakakakuha ng lakas sa mga kinakain. Kinabahan si Rikiel nang lumubog ang bike sa putik at nang batuhin siya ay tila umiwas ang mga bato ngunit pinabalik ang mga ito gamit ang sticker at tinamaan sa mukha si Boy baka na kinabahan na ikinatuwa ni Hermes. Kaso nang aatake siya ay bumaluktot ang mga daliri at napawiwi na ng dugo si Emporio. Kaya umatake si Jolene kaso binaluktot lang nito ang kanyang paa. Nalaman ni Emporio na ang mga body heat pala nila ang kinakain ng mga Rod kaya naaapektuhan ang kanilang mga katawan pero ligtas ang left kidney niya dahil sa disc. Naalala rin niya ang nabasa na pag natanggal ang init sa katawan ng tao ay magmamalfunction ito na tulad ng mga nangyari sa kanila. Pinatotohanan naman ito ni Rikiel dahil mamamatay na rin daw sila dahil ang mga utak nila ang susunod na tatanggalan niya ng init. Subalit nang hiram ng lighter si Jolene para mapanatili ang init na parang super science upang di siya ma-target ni Rikiel na talsik sa isang sapok at nakita niyang may star na rin ito. Kaso maging si Rikiel ay nag-super science na umatake at nakakailag sa mga suntok ni Jolene. Saka naisip ni Rikiel ang weak spot ni Jolene sa may bibig. Nahihirapan ng makakita ang dalaga kaya pumikit na lang siya at sa tamang pagkakataon ay tinamaan niya ito sa mukha at pinaglalamog ang buong katawan. Kaso naging manhid na daw ang katawan ni Rikiel na pinasugod ang mga alaga pero bago bumagsak si Jolene ay pinagsusuntok niya muna ang kalaban. Akala nila ay si Rikiel ang nanalo pero dahil nailagay nito ang kamay sa batok ni Jolene ay nanatili ang body heat ng dalaga kaya siya lang ang bumagsak sa pinsala. Tinanong niya ito kung nasaan ang pari pero sinabi ni Rikiel na walang kwenta pang pigilan niya si Father Pucci dahil sa huli ay alam niyang si Pucci pa rin ang magwawagi. Pero may isa pa daw espesyal na siyang kakambal ng pari na walang iba kundi si weather forecast. Pinatulog na ito ni Hermes dahil kung ano-ano nang sinasabi. Ngunit napaisip si Emporio kung totoong kambal ni Weather si Pucci dahil may star din sa leaf si Weather. Nagtungo sa ospital sila Jolene dahil dito niya nararamdaman ang presensya ni Pucci. Bago pumasok ay nakiusap siya kay Emporio na tawagan ng numero at ibigay sa Speedwagon Foundation ang disc ng ama. Samantala kasama ni Pucci ang isa pang bagong alagad na si Versus. Si Versus ang ginawa niyang taga-tikim upang malaman kung meron itong shellfish kung saan siya may food allergy. Nalaman ni Versus ang lahat ng sangkap nito at nang tikman din ng sauce ay meron pala itong shellfish kaya bawal kay Pucci. May nararamdaman daw si Versus na patungo sa kanilang lokasyon kaya nais niyang tumulong kay Father pero may plano daw si Pucci na gamitin nila ang pagkakataon para malaman na rin nila ang tunay na ability ni Versus. Sa gitna ng pag-uusap ay lumabas ang isang batang matagal nang namatay na may hinanakit sa nangyari at muling nangyari ang paraan ng pagkamatay nito at nadamay pa sa labas ang isang lalaki. Sumilip sila Jolene pero wala ng tao sa loob pero alam nilang nandoon si Pucci. Tatawag daw ng pulis ang guard kaya kailangan nilang magmadali na hanapin ang villain. Pumasok sila at nakita ang malaking hukay na di nila makita ang ilalim na naisip ni Hermes na isang trap. Pero gusto pa ring pumasok ni Jolene sa hukay dahil kailangan nilang pigilan si Pucci habang di pa nito nakukuha ang kapangyarihan mula sa full moon kaya nagbigay na lang siya ng thread kay Hermes at siya lang ang mag-isang papasok. Pagbaba niya ay nakakita siya ng kutsarita at nang hawakan ay napunta siya sa eroplano na kanyang ipinagtaka. Nagbalik pala siya sa nangyari 6 na taon na ang lumipas na isang eroplano na nag-crash dahil napapabalik ng stand ni Versus ang mga sakuna. Natakot si Jolene kaya nais niya nang umakyat kaso merong delay bago makarating kay Hermes ang boses niya kaya nang hinila siya nito ay nakasagabal na si Underworld na pinagsasapak kaya tumakas at nang puputulan nito ang thread ay ginaya niya si John Wick na naramdaman ng user. Nag-alala si Pucci dahil masanay sa bakbakan si Jolene. Narinig na rin ni Hermes si Jolene at nagsimula ng umakyat ang bida. Ngunit nabuhay si Sports Maximum dahil kay Versus kaya nabitiwan ni Hermes ang thread ngunit nakapitan pa rin siya ng lalaki pero sa isang suntok ay naglaho ito pero nahulog na rin siya. Kaya pareho na silang nasa eroplano 6 years ago na nakatakdang mag-crash. Agad nilang hinanap ang paakyat pero sarado na ang lagusan. Tumanggi din ng stewardess na dalhin sila sa cockpit dahil wala na silang magagawa.
Naaalala ni Hermes na ito mismo ang eroplano na noon ay nabalitaan niyang nag-crash at mauulit lang ito ngayon. Samantala minamadali na ni Pucci na mag-crash ang eroplano dahil nararamdaman niyang malapit na si Weather sa kanila. Kaya medyo nainis si Versus kay Father at sinabing alam niya ang ginagawa. At nakita nila Jolene na 2 minuto na lang bago mag-crash ang eroplano. Kinabahan si Hermes dahil binubuksan ni Jolene ang pinto. Giit ng bida na dapat nilang matalo ang user bago sila madamay sa pag-crash at nagbigay ito ng thread saka tumalon patungo sa dalawa pero pagsuntok ay may salamin dahil nasa loob sila ng fighter jet. Napansin ni Jolene na wasak ang braso ng pilot at di na rin kinakaya ni Hermes ang pressure sa thread na tuluyang naputol. Nakita na ng mga pulis ang butas sa silid ng kunin ni Jolene ang radyo nito. Kaya muling pinaalala ni Pucci na nakalalamang talaga sa karanasan si Jolene pero pinatahimik lang siya ni Versus. Ang nakaraan ni Versus ay lumayas siya mula sa stepdad at isang araw ay may nahulog na mamahaling sapatos na agad niya ring ginamit. Pero kinabukasan ay pinapulis siya dahil isang limited edition pala ang sapatos kaya pinag-aagawan ito ng mga kolektor. Dahil dito ay nakulong siya pero makalipas ang 6 na buwan ay napatunayan na iba ang nagnakaw ng sapatos at tinapon sa vent kaya niya ito nakuha. Nakalaya nga siya pero napinsala na ang physical at mental health niya at nang madapa ay nasugat siya sa isang patalim at nagalit pa ang isang lalaki na may-ari nito. Kinabukasan ay lumala ang sugat niya na may mga uod na rin at napakataas ng kanyang lagnat. At isang araw nang magwiwi siya ay nakita niyang nabuhay ang isang bangkay. At ang dahilan nito ay ang kanyang stand na si Netherworld. Dahil pinanganak na siyang may stand ay naisip niyang agawin ang kapangyarihan na nais makuha ni Pucci dahil siya naman ang tunay na anak ni Dio at sa kanyang inis sa priest ay nakagawa siya ng katawan nito at kinuha niya ang memory disk ni weather forecast. Ginamit ni Jolene ang radyo upang makontak si Emporio. Ngunit sinabi ng pilot na di maiiwasan ang kanilang pag-crash. Pinapasok ni Jolene ang jet sa loob ng eroplano dahil suggestion ni Emporio na kung sumabog ang jet noon sa lupa ay di ito sasabog hanggat di nahuhulog sa lupa. Nahanap din ng bata ang upuan ng 2 nakaligtas sa eroplano at agad silang nagtungo dito saka inipit niya si Underworld para di sila mapigilan. Pagdating ay tinapon lang nila ang 2 nakaupo dahil mga alaala lang sila ng nakaraan. Subalit merong totoong mga bata na kinuha ni Versus mula sa ospital. Dahil kung nais makasurvive nila Jolene ay dapat daw agawan ng safe spot ang mga bata pero kakainin naman sila ng konsensya. Di makapagdesisyon ng 2 kung ano ang gagawin hanggang sa mag-crash na nga ang eroplano. Tinanong ni Pucci kung nakaramdam ba ng guilt si Versus dahil nadamay ang mga bata. Pero nang gaslight pa ito na para kay Father Pucci ang ginagawa niya. Subalit ginamit ni Hermes ang sticker sa matandang survivor upang itago ang isang bata at nakaligtas din ang 2 bata na laman ng safe na upuan. Si Hermes naman ay nagtago sa katawan ng isa pang survivor. At lumabas ang thread sa bunganga niya na nahuli si Versus dahil si Jolene ay ginawa palang thread ang katawan upang makapasok naman sa katawan ni Hermes. At dahil mas malakas si Stone Ocean ay walang laban na binugbog si Versus sa harap ni Father Pucci. Pero bago siya tapusin ay ibinalik ni Versus ang memory disk ni weather forecast kaya nagalit sa kanya ang priest dahil kailangan niya pa ang disk nito. Wala daw pake si Versus at nagbabala na magiging kalaban na nila Jolene si Weather pag nabawi nito ang alaala. Dahil dito ay naalala na rin ni Weather ang paggamit sa mas malakas niyang ability na Devil's Rainbow. Nang makuha ni Weather ang disk ay napansin ni Anastasia na nagbago ang ugali nito. Nagalit ang doktor dahil naka-reserve lang ang mga upuan sa mga pasyente kaya siya ang napagdiskitahan ni weather forecast. Saka umalis ito na napansin ni Anastasia na parang ibang tao na. Naputol ng Rainbow ang string na nakatali kay Versus. Sinapok siya ni Hermes kaso tumama ang kamay sa Rainbow kaya nabutas ito pero nagbalik rin sa normal na di niya maintindihan. Nagbabala si Versus na dahil nagbalik ang alaala ni Weather ay maaari rin itong wasakin ang ozone layer kung gugustuhin na magdudulot ng pagkamatay ng lahat. Nabahala sila Hermes at Jolene nang sinabi ni Pucci na minsan ay di rin napapansin ni Weather na kusang napipinsala ng kanyang stand ang paligid at ang mundo kaya kinuha niya ang memory nito. At kung nais nilang pigilang mawasak ni Weather ang mundo ay dapat nila itong patayin o mabawi ang memory disk nito. Nang tumakbo si Versus ay ginamit ni Jolene ang string kaso ang pulis ang tinamaan dahil nag-deactivate na ito ng Netherworld. Aarestuhin sana sila ng pulis kaso tinamaan sila ng Rainbow at naglabas ng mga snail sa buong katawan. Ang buong ospital ay naapektuhan na pala ng kapangyarihan ni Weather. At ang mga pulis ay nagsimulang maging snail at tinamaan din si Jolene pero nalaman nilang mahirap ma-infect ang mga tulad nilang stand user. Tinanong ni Hermes kung si Father Pucci o si Weather ba ang bagong target nila. Pero kakampi pa rin ang tingin ni Jolene kay Weather kaya hulihin na lang daw nila si Versus upang makagawa ng paraan. Nakalabas na si Versus ng ospital at ginamit muli si Netherworld upang malaman niya ang ginawang plano nila Jolene.
Napakarami ng mga snail sa paligid at kinuha nila ang dingding sa kanilagyan ng sticker, saka inihagis ni Jolene upang pagtanggal ng sticker ay susunod ang sinasakyan nilang dingding sa inihagis ni Jolene. Samantala hinahanap ni Versus si Emporio upang kunin ang memory disk ni Jotaro pero di niya napansin na nagkasalubong na sila. Kaya naghanap siya ng clue sa lupa at nagawa niyang makontak si Emporio na agad niyang inatake. Subalit nawawala ang disk kaya titignan niya muli ang memory nito at paparating na sila Jolene kaya itinago niya ang bata ngunit nakita ito ng dalawa. Namuntik pang mabunggo ng pulis kaya tumalsik sila sa maraming snail, dahilan para ma-infect sila at nagsimula na rin ang kanilang katawan na mag-transform na tulad ng isang snail. Maging ang thread ni Jolene ay naapektuhan ng transformation. Saka lumabas ang mga football player na kinuha ni Versus mula sa nakaraan at tinangay ang bida. Tinignan niya rin ang memory ni Emporio at nalaman na pinaglaho nito ang disk gamit ang ability. Pero di pa siya natatapos mag-imbestiga ay nakatakas na si Jolene at tumalsik ang isang tubo na tinamaan siya dahil pumasok pala sa loob nito si Jolene. At bago siya tapusin ay pinalabas ni Versus ang memory ng asin mula sa dagat na pangontra sa mga snail habang hinahanap niya naman ang disk at nakita ang pinaliit na bag kaya nahanap niya na ang disk na gagamitin niya upang agawin ang kapangyarihan na ninanais ng priest mula sa full moon. Subalit na-infect na rin pala siya dahil kay Jolene at gumamit pa siya ng sticker ni Hermes upang mahuli niya ang pangit na Versus. Nalaman nilang na-stock ang courier ng Speedwagon. Kaya nag-hotwire si Jolene upang puntahan nila ito subalit nagtaka si Hermes kung nasaan ang driver kanina. Nang malaman na kinain na pala ito ng mga bug na kumakain ng snail. Samantala nalaman naman ni Anastasia na nais din palang patayin ni Weather ang priest kahit na sila ay magkapatid. Di matanggap ng isang ginang ang pagkamatay ng bagong silang niyang sanggol. Kaya palihim na ipinagpalit niya ito sa ibang baby. Nagtaka ang batang Father Pucci sa dinalaw nilang puntod. Sagot ng parents na may kambal siya pero namatay ito sa ospital. Nang 15 years old na si Pucci ay napatanong siya kung ba't siya ang natira sa kambal saka nagpa siya siyang pumasok sa monasteryo. Isang hapon ay pumasok ang isang nilalang sa monasteryo sa kabila ng pagbabawal doon sa publiko. Sinabi naman ng lalaki na allergic kasi siya sa araw kaya hihintayin niya daw na maggabi bago siya umalis. Pumayag naman si Pucci basta umalis na daw siya paglubog ng araw. Natuwa si Dio dahil di siya pinagtabuyan nito kaya bilang pasalamat ay inayos ni Dio ang kanyang kapansanan sa paa na inborn saka binigyan pa siya ng araw bago ito umalis. At namangha siya dahil nawala ang kapansanan sa kanyang paa. Isang araw ay nagkumpisal ang isang babae na siyang kumuha pala sa kakambal ni Pucci dahil namatay ang kanyang anak. At nagko-confess na siya dahil malapit na siyang mamatay dahil sa karamdaman. Ang kambal niyang tinutukoy na kinuha ng babae ay walang iba kundi si Weather. Minamaliit ng ibang babae si Perla kung ba't niya nagustuhan si Weather. Biglang na-snatch ang bag ng isa na binato ni Weather ng Ken at tinamaan sa pagmumukha ang snatcher. Kaya nagpasalamat ang blonde at nagkaroon sila ng organic encounter. Ginawang lihim ni Pucci ang natuklasan na buhay pa ang kambal. Pero ang twist ay kapatid pala ni Pucci ang nakilala ni Weather na si Perla at nakiusap itong huwag isumbong sa parents na bumabagsak siya sa school dahil sa kanyang boyfriend. Subalit di nagtagal ay natuklasan din ni Pucci na ang kambal niya ang boyfriend ng kapatid na si Perla. Upang pigilang magkasala ang dalawa ay nagbayad siya upang paghiwalayin sila Weather at Perla. Pero higit pa ang ginawa ng na-hire niyang pakialamero dahil binalak nitong patayin si Weather. Kaya nagalit ng sobra si Weather pero pinalo lang siya ng pala at binigti ng mga ito. Gayunpaman ay di ito iniwan ni Perla at sinundan sa kabilang buhay. Di makapaniwala si Pucci na napahamak din si Perla dahil sa kanyang ginawa. At dahil desperado na siya ay naalala niya si Dio. Saka nabuksan ng kanyang stand power dahil pumasok sa kanyang katawan ang araw at lumubog siya. Di nila alam na buhay pa si Weather. Na nilagyan ng snail ang hitman at kinontrol ang kamay para mabaril nito ang sarili. Ilang beses din niyang sinubukang sundan si Perla pero palagi siyang pinoprotektahan ng kanyang stand na maging siya ay wala pang alam sa nangyayari sa sarili. Dahil sa pagkamuhi sa mga tao ay nagkaroon ng snail infestation sa buong bayan. Naintindihan ni Pucci na kagagawa nito ng kambal kaya nalaman niyang nakatakda silang maglaban. Kaya sa wakas ay nagkaharap na rin sila gamit ang kanilang mga stand kaya nakuha ni Pucci ang memory disk ni Weather upang makalimutan nito ang paghihiganti. Ito ang dahilan kung ba't ngayon ay sinasabi niya kay Anastasia na nais niyang patayin si Father Pucci. Pinagsusuntok ni Jolene ang mga insektong kumakain ng snail at pinilit pa rin nilang gamitin ang kotse para hanapin si Weather. Ginawa pa nilang driver si Versus patungo sa nararamdaman ni Jolene na direksyon kung nasaan sila Pucci at Weather. Nagagalit si Anastasia sa snail infestation dahil naaapektuhan din sila. Pero wala daw control dito si Weather dahil automatic itong ginagawa ng kanyang stand. Dahil maaari ring madamay si Jolene ay nais ni Weather na pagkatapos ng lahat ng ito ay tapusin rin siya ni Anastasia upang matigil na ang kanyang ability. Naramdaman din ni Weather na nandoon si Pucci. Naghanap si Anastasia sa ilalim gamit si diver drive pero di niya makita ang priest. Hinanap ito ni Weather gamit ang air currents pero wala ring paramdam ang kambal.
Nilapitan nila ang isang kotse nang biglang maputol ang binti ni Weather. Dahil nagtatago pala sa maraming snail si Pucci na di nai-infect dahil alam niya ang sikreto. Nang makita ni Anastasia ang rainbow ay naging snail ang kanyang paa. Nais ni Pucci na wag munang patayin si Weather dahil makakatulong ang automatic stand nito para pigilan ng mga nais siyang hadlangan na makuha ang power sa full moon kung saan ganap na silang magsasanib ng green baby na nagmula sa buto ni Dio. Ngunit nakasugod si Weather dahil pinahiram siya ng paa ng stand ni Anastasia kaya napinsala ng labis ang priest. At bago tapusin ay naglabas ng reflective na bagay si Pucci upang bumilis ang infection ni Anastasia kaya naglaho ang paa ni Diver Drive. Nagtaka si Anastasia kaya sinabi na ni Pucci ang sikreto na ginamit niya ang disc upang di siya makakita dahil may infect ka lang ng snail disease kung makikita mo ang rainbow. Bumabangon pa si Weather kaya pinutol na rin ang isa niyang paa at sumugod si Anastasia na sinapok sa pagmumukha. Ngunit bigla siyang natusok ni Weather gamit ang pinatigas na dugo. Dahil di nakikita ng priest ang paligid ay di niya alam kung nasaan ang mga spike pero kung ginamit niya naman ang mata ay may infect siya. Pero kinontrol ni Pucci si Anastasia para gamitin ang mata nito upang ligtas siyang makaalis mula sa mga spike. Pero meron pang spike sa balikat nito na tumusok sa kanya sa kahinang ina ni Weather kaya nakatapak ng spike. Ngunit ginamit niya ang mga spike na pang-atake kay Weather, subalit ginawa lang itong mga thread ni Weather upang mahuli ang kambal at hinila ito sa kasinapak. Ngunit bago masuntok ang priest ay dumating ang nag-crash na kotse nila Jolene kaya nagalit si Hermes kay Versus. Nararamdaman ni Jolene na malapit dito sila Weather at napansin nilang nagiging normal na ang kanilang katawan. Nang makita nila si Pucci ay nagalit si Jolene pero di pa sila masyadong nakaka-recover kaya ginamit ni Jolene ang gulong upang makasugod ngunit tinusok na ng priest si Weather. Subalit pagsuntok ni Jolene ay si Versus pala ito na nilagyan lang ng after image ng priest. Gumawa pa ng maraming after image si Pucci upang malito sila saka naglaho ang mga ito. Nakita na lang nilang duguan sa sulok si Weather na nais pang tulungan ni Jolene pero sa katunayan na naglaho ang ability ni Weather ay ang palatandaan na patay na ito. Gayunpaman ay nagawa pala ni Weather na gawing disc ang kanyang stand gamit ang ability ng kambal upang mapakinabangan pa nila. Kaya labis ang lungkot at panghihinayang ng magkakaibigan dahil sa nangyari. Tatlo silang matanda pero si Emporio pa ang pinag-drive nila. Iniisip ni Jolene kung magagamit ba nila ang disc na iniwan ni Weather upang matalo si Father Pucci. Pero di na rin niya alam ang gagawin kaya sa isip ay napatanong at napasandal sa ama at sinamantala naman ito ni Anastasia. Naisip ng binata na napaka-cute talaga ng crush kaya ibinigay niya na ang inihandang singsing. Ngunit nang may nakitang mga buwaya si Hermes ay naalim panjitan si Jolene at naihagis ang singsing na binigay ng binata. Di matanggap ng lalaking nakapanso na tinapon lang ang pinaghirapan niyang singsing. Binigay ni Emporio ang buong PC upang tignan ni Hermes ang Google Map. Nakita nila ang kanilang lokasyon at natukoy kung gaano pa kalayo ang Cape Canaveral. Ngunit dadaan muna sila sa Space Center dahil pinaniniwalaan na dito magtatago ang priest habang naghihintay sa New Moon. Nag-cut na ng mga visitor ang Space Center ngunit sinabi ng isang lalaki na kasama niya ang priest kaya nakapasok pa rin si Pucci. Pero napakadaldal ng lalaki kaya nanggigigil ang priest sa kanya. Nakaramdam ng panghihina si Pucci sa di niya malamang dahilan at di niya napapansin na may lumalabas ng bago niyang ability kaya natapon ng isang kape sa madaldal na lalaki dahil nagbago ang direksyon ng gravity para sa kanya kaya nahulog ito at literal na nagkaputok-batok. Tinanong ni Emporio kung maghihintay pa sila sa Speedwagon Foundation. Di makapag-decide si Jolene kaya sinabi ni Anastasia na pagkakataon na nila ito habang di pa nakakapaghanda ang priest. Naramdaman nila ang kakaiba sa kotse na tila hinahatak ng gravity dahil nahihirapan ito at pati na ang iba pang nasa paligid ay nagsisimulang mahulog pati na ang napakaraming tao. Muntik nang tamaan ng kotse si Hermes saka nahulog ang kanilang computer at pinipilit pa ni Emporio ang kotse pero nahuhulog pa rin sila. Naisip din nila kung ito ang bagong ability ng priest at muntik na ring mahulog si Emporio na nailigtas ng mga kasama saka gumawa ng sabitan si Anastasia upang mailigtas sila kaso tinamaan ng bato sa ulo si Hermes, na sinubukan pang iligtas ni Jolene ng thread. Ngunit kailangan muna nilang unahin ang sarili dahil patuloy ang marami pang nahuhulog na mga bagay. Nakakapit naman sila sa bakod at sinabi ni Anastasia na kailangan na talaga nilang matalo ang priest kaya pinauna niya si Jolene. Ipinakita na nagkaroon na pala ng bagong stand si Pucci na may kapangyarihan ng gravity. Ang mga nasa CR ay nakaligtas naman sa pagkapit sa mga bakal ngunit labis na naguguluhan. Saka umakyat sila Jolene at Emporio gamit ang kanyang thread ngunit di magamit ang CP dahil walang signal dahil sa pagbabago ng gravity. Nang dumating ang isang stand na inatake sila mula sa likod at naisip kung ito ba ang bagong stand ni Father Pucci at nagsimulang bumaliktad ang mga bagay pati na ang mga daliri ni Jolene dahil siya pala ang target ng kalaban. Nang makita nito si Emporio ay ginawa nitong target ang bata na ipinagtanggol ni Jolene. Ngunit nasa likod na ito kaya nagsuntukan sila ng mabilis at saka tumalon. Pati ang buhok ni Jolene ay bumaliktad dahil naapektuhan ng ability ng kalaban at pati na ang bakal kaya bawal silang masuntok nito dahil siguradong one-hit KO.
Naisip ni Emporio na dahil binabago nito ang center of gravity ng tatamaan ay hinihigop papaloob ang tinatamaan nito. Inihagis niya ang bata kay Anastasia bago pinabaliktad ng bilan ng bakal na kinaroroonan niya ngunit nakapalag pa rin siya at tinamaan pa ito. Kaso tinamaan din siya sa paa kaya nagsimula din itong bumaliktad. Pero dahil binubuo ng thread ang katawan ni Jolene ay nagagawa niyang manipulahin ang sariling katawan upang maibalik sa normal gamit ang kanyang mga thread at nakitang nasasaktan niya rin ito. Pinaakyat ni Anastasia si Emporio upang makapag-back up siya kay Jolene na ngayon ay patuloy na umiilag sa mga atake ng villain sa kasinipan niya pero di tinamaan at kahit natupi ang bakal na kinakapitan ay nagawa niyang makaligtas, kaso nahuli naman ang kanyang paa at di pa rin siya nitong tinigilan. Napansin ng bida na masyadong accurate ang mga atake nito kaya naisip na nandito lang ang priest. Sinamantala ni Anastasia na umatake ngunit tinamaan lang siya ng mga tiles at napilitan si Jolene na iligtas siya at isinaabit ang thread sa ulo ng villain ngunit nag-alala sila Emporio na magamitan ito ng ability si Jolene na di rin makaalis sa bakal. Nang mahawakan ng villain ng thread ay nagsimulang gumapang ang ability nito patungo sa kanya. Tumaob din ang sasakyan ng mga sundalo at nireport nila ang lahat ng pagkawasak ngunit di naniniwala ang superior nila sa kabilang linya. Subalit ang mga chopper na pumasok sa zone ay nabigla sa pagbabago ng gravity kaya bumangga sa lupa. Nakatakas nga si Jolene ngunit pinabaluktot ng bilan ng bakal at hinawakan ng mga tiles para tumama sa kanya saka inatake ang kanyang thread, ngunit pinagapang ni Diver Drive ang atake sa sarili upang magkaroon pa ng oras si Jolene na umatake, subalit na-deflect nito ang kanyang suntok dahil sa kakayahan ni Pucci at sa muling pag-atake ay di pa rin tumama at nagbago ang direksyon ng gravity pasalungat sa katawan ng priest. Saka tinuruan ng kanyang stand na suntukin sa vital part si Jolene na nagsimulang maapektuhan ng katawan dahil ang puso pala nito ang pinuntirya ng kalaban na tuluyang tumapos sa ating bida. At tinawag ng priest ang bago niyang stand na si Simon. Pero kapag dumating ang full moon ay magta-transform pa itong muli sa final form na pinakamalakas. Di matanggap ni Emporio na pati si Jolene ay natalo. Di inaasahang nakatanggap siya ng text ni Jotaro na sinasabing di gumagana ang call dahil sa gravitational anomaly at nararamdaman niyang di papatay ang anak kaya nakiusap na protektahan nila si Jolene hanggang sa kanyang pagdating. Subalit dahil may star din si Pucci ay naisip nilang alam din itong nakaligtas si Jolene kaya nagmadali si Anastasia na pigilan ng priest para protektahan ng crush. Nagtataka din si Pucci kung paano nakaligtas ang bida at naisip ng may kinalaman ng dugo ng mga Joestar. May mga taong nagkalat sa paligid at humingi pa ng tulong ang isa pero nagpatuloy lang siya sa paghahanap hanggang sa makita ang damit ng bida saka pinagbantaan si Anastasia dahil wala daw siyang bitaw kaya sinapok kaagad ngunit hindi pala ito si Anastasia at tumalsik sa kanya ang mga ngipin na pinagsasalag pero napinsala pa rin siya. Giit ni Anastasia na binago niya ang bone structure ng isang bangkay upang magmukhang siya upang makalapit sa kanyang range pero pinalubog ng priest ang mukha para di tamaan. Ngunit kasabay ng pag-atake kay Anastasia ay di niya namalayan si Jolene kaya pinagsasapak ito sa takot ngunit nagtago bigla. Sinasabi ng instinct na dapat niya nang tapusin si Jolene dahil malaki itong tinik sa kanyang lalamunan pero di niya ito mahanap at kailangan niyang magmadali dahil alam niyang parating na rin si Jotaro. Kaya sinunog niya na lang ang buong lugar para mapalabas ang bida ngunit nahawakan na siya nito na agad niyang pinagsasapak pero nasa likod na ito na sinakal siya. Kaya nilagay sa ere ang mga paa para bumaliktad ang gravity at tamaan ito ng mga bagay na nasusunog saka tinamaan ni Simon ang mga kamay ni Jolene. Subalit napagaling nito ang pinsala gamit ang Infinity Thread kaya siya napaatras at hinamon niya ang duguan na bida na di niya maintindihan kung paano nananatiling buhay at tinamaan niya pa ito sa leeg ngunit gumamit na naman ng Infinity Thread at tinawag na Mobius Strip ang teknik na ito. Habang lumilipat ang posisyon ng priest ay naaapektuhan ng gravity. Saka nakipagsabayan ng mga suntok at puntirya ang utak ng bida pero sa leeg lang tinamaan. Lumipat muli ng posisyon ng priest at kung nasaan siya ay nababaliktad ang gravity at ginamit niya ito upang mapunta sa kanya ang bangkay ng guard upang makuha ang baril at ginamit ito sa ating bida. Subalit tumigil ang oras dahil dumating na si Jotaro na kinuha ang anak para di tamaan saka sinapok sa pagmumukha si Pucci. Dahil ginamit pala ni Hermes ang ability sa Harpo na nagmula sa Speedwagon upang mabilis silang makarating kaya napapaligiran na nila ang baliw na Pucci. Ngunit dahil sa pagtalsik nito ay naisip niya na pwede siyang magpalutang-lutang upang matutunan ng eksaktong gravitational conditions katulad ng full moon upang ma-activate niya na ngayon ang final form ng kanyang stand. Sinabi ni Jotaro na barilin na lang ni Hermes ang baliw. Habang nanginginig si Jolene ay nakaramdam siya ng ginhawa sa kamay ng ama. Pinagbabaril nga ito ni Hermes ngunit naghanda din si Simon sa mga bala kaya nag-stop time si Jotaro at binato ang malaking harpon sa priest. Subalit sa loob ng stop time ay nakagalaw din ang mata ni Pucci at nasalag nito ang mga bala at nakailag pa sa inihagis na harpon. Saka lumutang ang priest at nagtungo sa shuttle habang nagtataka pa rin si Jotaro kung ba't nakakita ito sa loob ng stop time.
Naisip din ni Jolene na nalaman na ni Pucci ang hinahanap nitong tamang timpla ng gravity upang makamtan ng final form dahil nagliwanag na ang katawan nito. Di nito namalaya na lumapit si Anastasia pero pagsuntok ay napigilan siya ng bagong stand ng priest na merong kabayo. Umatake muli ang binata at nang lumabas ang final form ng kalaban ay naapektuhan na rin ang kanilang mga katawan at nagliwanag ang buong paligid. Nagising na lang sila ng magkakasama ngunit di nila alam kung saan nagpunta ang priest. Sinabi ni Jotaro na tila nailipat sila nito sa ibang lugar. At sinabi ni Anastasia na bago na ang stand ng kanilang kalaban. Pero ramdam ni Jolene na nandoon lang din ang priest sa paligid. Iniisip pa rin ni Jotaro kung paano nakakita si Pucci sa loob ng stop time. Nang biglang umulan ay pumasok si Hermes sa gusali upang hanapin ang priest. Pero sinabi ni Jotaro na di magandang ideya na pumasok doon at tumigil naman agad ang ulan na kanilang pinagtaka saka naipit pa si Hermes sa pinto at nang buksan ay mabilis nitong muntik maipit ang pechay. Napansin ni Jotaro na natuyo ang katawan at mabilis din na nahulog ang bato sa mukha ni Hermes. Nakita rin nilang palubog na kaagad ang araw kahit kanina ay tanghali pa lang. Ang ice cream ng bata ay mabilis na natunaw at ang isang rookie ay na-outplay ang veteran dahil dito. Ang orasan ay mabilis na umikot at ang sipon ng bata ay tumigas na at ang lalaking kukuha lang sana ng karne ay siya ang naging frozen meat. Inakala ng rookie na magaling siya ngunit nawasak ang panga nang sumakto sa kanya ang gravity. Isang babae ang naging kamay na lang at nagkarambola ang mga sasakyan at isa pang chopper ang bumangga sa landing pad nito. Mabilis din na natuyo ang kanilang mga sugat kaya napagtanto na kagagawa ng priest kung ba't naging napakabilis na ng oras dahil nakita nilang napakabilis din kumilos ng araw mga bituin at ulap sa kalangitan. Isang nakakatakot na kaganapan ang nangyayari dahil mas bumibilis pa ang oras. Dahil dito ay nagpa siya si Jotaro na umalis doon dahil di na sila ligtas sa bagong ability ni Pucci. Ngunit napansin nilang dumating na ang priest na kumikilos ng napakabilis patungo sa kanila kaya pinatigil ni Jotaro ang oras pero saglit lang ito dahil sa kakayahan ng kalaban kaya muntik na siya kung di nailigtas ni Anastasia. Sa kabila ng kinakaharap ay nagawa pa nito na hingi ng basbas ni Jotaro kay Jolene. Giit ni Jotaro na mag-focus muna siya sa kasalukuyang sitwasyon. Pinalibutan ni Jolene ng string ang paligid nila upang malaman kung lalapit sa kanila ang kalaban. At muling tinanong ni Anastasia si Jotaro pero kinuha lang nito ang anak at nagbigay ng instruction na kahit kasing bilis ng isang bullet train ang villain ay makikita pa rin nila ito kung magpo-focus sila. Alam ni Jotaro na natatakot si Pucci sa stop time niya pero alam din niyang may kakayahan na itong siya ay patayin. Nang mapansin nito ay agad niyang pinatigil ang oras pero di niya ito makita. Napansin niya na lang na nasa palm tree ito na ginawang catapult patungo sa kanila kaya sinalubong ni Jotaro ng mga suntok pero nagawa pa rin siya nitong mahiwa. Pinaligiran sila ng mga after image ni Pucci sa sobrang bilis nito pero muling nagamit ni Jotaro ang stop time dahil naprotektahan pala ni Diver Drive ang lalamunan niya. Kinuha niya ang tatlo sa ligtas na spot at bago maubos ang stop time ay pinilit niyang maabot ang priest at nang magbalik ang oras ay sinalubong niya ito ng mga suntok pero nakatakas si Pucci. Saka nagfeeling tagapagligtas ng sangkatauhan ng priest at pinakilala ang bago niyang stand na si Maiden Heaven na isang half-horse. Binaril ito ni Emporio pero walang chance na tumama ito. Ngunit pinuntirya pala ng bata ang gusali dahil naglagay sila ng sticker sa bala upang pag tinanggal ang sticker ay dalhin sila nito sa pinuntahan ng naunang bala kaya nakatakas sila sa priest. Ngunit napakabilis ni Father Pucci. Kaya utos ni Anastasia na bumaril muli si Emporio ng may sticker ni Hermes patungo sa dagat. Nag-aabang na si Pucci sa patutunguhan nila kaya binago na ni Emporio ang kanilang direksyon. Merong mapanganib na plano si Anastasia kung saan nais niyang tamaan muna siya ni Pucci saka daw mag-stop time si Jotaro upang siguradong tamaan na nila ito. Duda si Jotaro kung si Anastasia nga ang uunahin ng priest. Sinabi ni Anastasia na siya talaga ang tatamaan kahit sino pa ang unahin ng priest dahil nilagay niya sa loob ng kanilang katawan si Diver Drive. Nag-alala ang mga kasama na ikasawi ito ni Anastasia. Sagot ng binata na susubukan niyang tanggalin ang kanyang stand sa tamang pagkakataon upang di siya masyadong mapuruhan at ginagawa niya ito upang magustuhan siya ni Jolene at napahanga naman si Jolene sa kanyang plano. Nag-abang na naman si Pucci kaya binago muli ni Emporio ang kanilang destinasyon gamit ang bala. Kaya pala sa tubig gusto ni Anastasia ay para makita nila kung nasaan na ang kalaban. Subalit napansin pa nila ang mas nakakatakot na kapangyarihan nito dahil mas pinabilis pa ang oras kaya mabilis na ring nag-uumaga. Ayon sa balita ay hindi naaapektuhan ang lahat ng mga bagay na hawak nila pero pag binitiwan ay naaapektuhan na ito ng pagbilis ng oras. Tila isang bangungot ang kaganapan habang sila ay nasa tubig. Sa kabila nito ay naghanda sila sa pagsugod ni Father Pucci. At nang atakihin si Anastasia ay saka nga nag-time stop si Jotaro. Subalit nakita niyang kamay ni Stone Ocean ang tumusok sa katawan ng binata dahil kinontrol ito ng priest. Kailangan niya itong mapatay habang nasa stop time subalit naghagis na pala ito ng napakaraming kutsilyo kay Jolene na mas pinili niya munang iligtas at protektahan kaya nabigo ang kanilang plano.
Umatake din si Hermes ngunit pinutol lang nito ang kanyang mga braso at nahiwa din si Jotaro. At bago sila matuluyan ay inamin na lahat ni Jolene na noon ay gumagawa talaga siya ng kalokohan upang puntahan siya ng ama at iligtas nito. Hanggang sa bumagsak na ang ama at bagsak na ang lahat kaya napaiyak sa takot si Emporio. Pero maging siya ay nais tapusin ng priest. Kaya pinagbabaril niya ito kaso walang tumama kahit isa. Nang kusang umatras ang bata at naisip na kagagawan nito ni Jolene, na pinagsusuntok ang kalaban hanggang sa tamaan siya nito sa mukha ng patalim. Agad niyang hinabol sila Jolene na nakasabit pala sa isang dolphin upang makatakbo ng mabilis. Subalit upang makaligtas si Emporio ay kailangang magsakripisyo ni Jolene dahil alam niyang kalaunan ay aabutan din sila ng priest. Ayaw ni Emporio na magsakripisyo din si Jolene para sa kanya ngunit pinutol na nito ang kanyang thread at inabangan si Father Pucci ng mga suntok kahit dehado na siya. Dahil sa labis na paggamit ni Pucci ng ability ay mas bumilis ang oras at naging saglit na lang ang paglipas ng araw at gabi. Ang mga pagkain ay madaling nasisira kaya nagagawan ng mga tao. Nagsimula ring maglaho at mabulok ang lahat ng mga bagay sa buong paligid maliban sa mga nilalang na merong buhay kaya nababaliw na ang mga tao at nagbabago na rin ang panahon at ang lahat ng ito ay nasaksihan mismo ni Emporio at naglaho na rin ang kanyang damit. Hanggang sa makarating siya sa tila paglalakbay sa galaxy habang kasama niya ang iba't ibang nilalang na may buhay at hinigup sila patungo sa isa pang dimensyon. Hanggang sa magising siya sa pasilyo ng Green Dolphin Prison kaya labis ang kanyang pagtataka at nagtataka din ang mga tao na nakasama niya sa kakaibang paglalakbay. Kinuha niya ang kanyang damit at nagtaka siya nang marinig ang boses nila Jolene at Jotaro sa may visitation room pero ibang mga tao ang mga ito dahil nasa ibang dimensyon na pala siya. Saka dumating ang villain at inatake sila Jotaro at Jolene. At sinabi ng priest na dahil sa time acceleration ay nakarating sila sa dulo ng universe at ang mga kaibigan niya ay di na nag-e-exist doon dahil ito ang mundo na ginawa niya para sa kanyang sarili gamit si Maiden Heaven. Subalit hindi dapat nandito si Emporio na mula sa lumang mundo kaya nais siya nitong tapusin. Nakatakas sila Jolene at Jotaro na tulad sa nangyari sa unang mundo dahil mangyayari daw muli ang lahat dahil sa kapalaran kaya alam niyang tatakas si Emporio patungo sa secret room nito. Dumaan ang mga pulis na naisip na matutumba sila dahil nangyari ito sa unang mundo at nangyari nga ang iniisip nila nang madaanan sila ni Father Pucci kaya muling tumakas ang bata. Naalala ng bata ang nabasa sa libro na kung mag-contract ang buong universe ay magsasanib ang lahat ng mga galaxy at magiging isa ngunit may theory na mauulit ang Big Bang at mabubuo muli ang bagong galaxy kaya naisip niyang naganap na ang lahat ng ito at nasa bago na silang galaxy pero di nakasama ang original na sila Jolene and Friends kaya napaiyak. Ngunit dumating na naman si Pucci kaya napatakbo muli ang kawawang bata. Nagmadali siyang ilabas ang kanyang baril ngunit naalala na nahulog niya ito sa dagat. Kaya nagmadali na hanapin ang lagusan patungo sa iba pang secret room kaso nabitag siya ng isang map at nahulog sa hagdan. At sa aktong papatayin na siya ay lumusat silang dalawa sa lagusan ng secret room. Ngunit ginamit ng bata ang disk ni Weather na binigay pala ni Jolene sa kanya bago sila magkahiwalay kanina at nakipagsabayan siya ng mga suntok. Nagbanta si Pucci na wala pa rin siyang kwenta dahil bago lang siyang stand user at mas pinabilis pa nito ang oras at pinaligiran pa siya nito. Subalit di makalapit ang kanyang kamay sa bata at napatalsik pa siya at nawala rin ang kanyang lakas. Dahil gamit ang stand ay pinataas pala ng bata ang oxygen sa buong paligid upang maging lason para sa katawan ng tao. At dahan-daang nilubog ang kanyang pagmumukha kaya nagmakaawa sa kanya ang pangahas na priest dahil ayaw niyang mamatay ngayong malapit ng matupad ang pinapangarap niyang mundo. Pero sinabi ng bata na kung totoo ang sinasabi nitong kapalaran ay nakatadhana na talaga siyang matalo sa simula pa lang habang walang laban na winawasak ng stand ang mukha ni Pucci na sinubukan pang lumaban kaya pinaggugulpi ng walang laban ang kawawa niyang pagmumukha. Dahil sa pagkatalo ni Pucci ay tumigil na rin ang mapaminsalang pagbilis ng oras at kusang napunta si Emporio sa isang lugar kung saan nakita niyang pinalabas sa bus si Hermes dahil wala itong baryang pamasahe kaya iniwan. Saka nakita niya rin na nandoon si Anastasia na nag-offer ng free ride. At ang fiancé nitong nasa loob ng kotse ay walang iba kundi si Jolene kaya di niya maintindihan ang mga nangyayari dahil muling nabuhay ang mga kaibigan at kahit di siya kilala ng mga ito ay nakatadhana naman silang muling magkita-kita kaya habang binibigyan siya ng jacket ay napaiyak siya dahil nagawa nga niyang mailigtas ang mga kaibigan dahil sa pagtalo niya kay Father Pucci. Maging si Weather ay nakita nila at pinasakay sa loob ng kotse kaya kahit kulang na sila ay nagkaroon pa rin ng happily ever after.